Hindi mo alam kung anong oras na. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang huni ng mga kuliglig sa labas ng sirang bintana. Ang hangin ay malamig, dumadaan sa punit na tabing, at tumarampi sa iyong balat na tila ba pahala na, buhay ka pa. Sa sahig ng kahoy at alikabok, nakaigib ka ng tagilid, yakap ang sarili. Wala kang unan. Wala kang kama. Ang silong na ito, kung saan ka pansamantalang nakasilong, ay dating bodega ng serbesa. Ngayon, taguan mo na. Hindi ka isang bayani. Hindi rin kontrabida. Isa kang alaala na pilit kinakalimutan ng mundo. Isang taong pinili ng dilim, hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala ng ibang tumanggap sa'yo. Kaya bago pa tuluyang pumikit ang iyong mga mata ngayong gabi, hayaan mong samahan kita sa isang mabagal na paglalakbay. Tahimik lang ito. Walang dramang sumasabog. Walang sigaw ang nagpapahantok. Kwento lang. Paos, makaluma at halos nalilimutan na. Kung nagugustuhan mo ang ganitong salaysay, mabagal, makasaysayan at walang ingay, baka gusto mong mag-subscribe, pero walang pilitan. At kung nais mo, sabihin mo sa comments kung anong oras mo ito pinapakinggan at kung saan ka ngayon sa mundo. Palaging nakakatuwang malaman kung sino-sino ang gising pa habang ang iba'y tulog na. Ngayon, huminga tayo ng sabay, mabagal, malalim. At habang dahan-dahan kang humihiga sa anino ng isang mahabang gabi, simulan natin ang kwento. Hindi sa bundok nagsimula ang kwento mo. Walang templo, walang gurong puti ang buhok na nagturo sa iyo ng sining ng katahimikan. Ang unang beses mong humawak ng kutsilyo, ginamit mo ito para sa tinapay. Yung luma, yung may hamag. Pero di nagtagal, napalitan ang tinapay ng pangalang may presyo. At ang kutsilyo ng kamay mong nanginginig, pero determinado. Nakatanggap ka ng sulat. Walang lagda, may loob na maliit na supot na may lamang pilak. 12 piraso, may kasama rin isang pangalan. At isang mapa ng pasilyo ng kumbento. Hindi ka tinuruan. Walang orientation. Walang guild. Ang tanging sinabi lang ng matandang bugaw sa'yo. Basta tahimik, huwag kang mag-iwan ng kwento. Dahil sa panahong iyon, ang kwento ay panghanib. Ang ingay ay bitag, at ang pagkakamali ay libingan. Sinubukan mong huwag magtanong. Pero paano ba hindi magtanong kung ang buhay mo ay parang labirinto ng gabi? Sa bawat hakbang, may posibilidad na ikaw ang susunod na target. Sa bawat pagkagat ng dilim, may posibilidad na hindi ka na muling makakita ng liwanag. Wala kang armor. Wala kang pamprotektang dasal. Mayroon ka lang, isang kinakalawang na kutsilyo, isang disigurado pero tiimbagang na loob, at ang alaala ng isang mundong matagal nang lumimot sa iyo. Hindi mo pinangarap maging assassin. Pero minsan, ang mga pangarap ay tinutunaw ng gutom, ng takot, at ng katotohanang wala nang natitirang daan kundi ang tahimik na gabi. At sa gabi ring ito, habang ang mundo ay natutulog, ikaw ay gigising. Itutuloy natin sa Kabanata 2. Hindi naman talaga tungkol sa pera, diba? O siguro nung una, akala mo pera lang. 12 pilak. Sapat na para makabili ng bagong tsinelas o mainit na sabaw o isang gabing pagtulog sa silong ng isang palasyo. Sapat na para mabuhay ng isa pang linggo kung di ka pa mamatay bago sumikat ang araw. Pero habang nakatig ka sa mga pilak, habang tinatantiya ang bigat ng supot sa kamay, nararamdaman mo, hindi ito simpleng kabayaran. Isa itong sumpa, isang paanyaya, tahimik, walang sigaw, pero marahas sa loob, gaya ng buhay mong patagilid, palaging patakas, malamig ang gabi. Bawat hakbang mo ay may katumbas na alingaw sa loob ng bungo mo. Hindi sa lansangan, kundi sa loob mo mismo. Tahimik ang paligid, pero sa dibdib mo, parang may mga yabag ng sundalo. Hindi ka sigurado kung kababa ito o konsensya. Nahalala mo pa ang unang pangalang ibinulong sa iyo. Hindi ito makapangyarihan. Hindi ito kilala. Isang maliit na parilang. Tahimik. Matanda. Walang anak, walang bantay. Pero sa kanyang puso, ayon sa nag-utos sa iyo, may lihim. At ang lihim na iyon ay may presyo. Hindi ka agad pumayag. Umupo ka sa tapat ng maliit na ilawan. Tinakpan ng basang tela para wag sumiklab ang ilaw sa bintana. Tumitig ka sa hanino ng sarili mong kamay.
Tumagal na matagal sa mundong iyong ginagalawan, ang tagal ay isang uri ng karangalan. Dahil ang mga nagmamadali, sila ang unang namamatay. Sa susunod na gabi, sinundan mo siya. Tahimik lang. Nakabalot sa lumang balabal. Mukha kang may lagnat o baka gutom lang ulit. Dumaan siya sa isang eskinita. Lumiko sa gilid ng simbahan. Hawak niya ang kanyang kandila. Pilit pinoprotektahan sa hangin. Hindi ka nagmadali. Sa loob ng simbahan, nagdasal siya. Habang nakaluhod, lumapit ka. At sa pagitan ng kanyang huling hama namin at ang iyong unang paghigpit ng hawak sa kutsilyo, naramdaman mong hindi na ito tungkol sa pilak. Ito'y tungkol sa katahimikan. At sa kung gaano kakalalim ng nalunod dito. Sa labas ng simbahan, walang naghihintay, walang tagumpay, walang papuri. Ikaw lang. At ang bag na mas mabigat na ngayon, hindi sa pilak, kundi sa alahala. At sa oras na iyon, alam mo walang babalikan. Dahil sa tuwing isasara mo ang iyong mata, siya ang makikita mo. At ang katahimikan ng gabi ay hindi na tahimik. Sa pag-uwi mo sa tagwan mong amoy alak at pawis, wala kang sinabi. Wala kang binanggit. Ngunit sa gilid ng iyong kama, may isa pang supot ng pilak. At isang bagong papel. May bagong pangalan. At doon mo muling naramdaman, hindi ka na umiiral bilang tao. Isa ka ng kasangkapan. Isang anino na may halaga pero walang pagkatao. Ngunit sa mundong ito, mas mabuti na ang maging anino kaysa maging halahala. Itutuloy natin sa Kabanata 3. Hindi mo iniisip na magtatagal ka. Sa simula pa lang, sinabi mo sa sarili mong ito'y pansamantala lang. Isang trabaho, isang gabi, isang pangalan. Pagkatapos, baka makalayo ka. Makahanap ng ibang buhay, ng ibang katahimikan, hindi yung binabalot ng dugo at pulong. Pero ngayong gabi, hawak mo naman ang bagong papel. Basang-basa ito sa ulan. Nakalagay ang pangalan. Isang mangangalakal, tila walang laban, tila madaling tapusin. Pero alam mong bihira ang madali sa mundong ito. At sa tuwing sinasabi nila na walang bantay, sigurado kang may dalawang tagong espada sa likod ng kurtina. Dumadaan ka ngayon sa isang makitid na daan sa gilid ng palengke. Tulog na ang mga ilawan, tulog na ang mga pusa. Pero ang mundo, gising pa rin, tahimik lang, nakamasid. Hindi ka na nanginginig, hindi dahil sanay ka na, kundi dahil may lamig na sa dibdib mong hindi na umahalis. Parang apoy na matagal nang namatay, pero may usok pa rin. Umakyat ka sa likod bahay gamit ang dating hagdang kahoy na sira-sira. May tunog ang bawat hakbang, may langit-ngit, may banta. Kaya naghintay ka sa bawat tapak. Isang hakbang, isang hinga, parang dasal, parang pagsubok. Sa itaas, may maliit na bintanang gawa sa papel. Punit na ang gilid. Sumisilip ang ilaw ng lampara. At sa anino ng kanyang silid, nakita mo siyang lalaking mataba, nakasuot ng mahal na balabal at may hawak na libro. Hindi siya mukhang masama. Hindi siya mukhang mapanganib. Pero sa ganitong mundo, bihira ang tunay na mukha. Lahat may maskara. At minsan, ang pinakatahimik, ang pinakamarhas. Hindi mo siya kilala. Pero kilala ka ng gawaing ito. At sa paglalakad mo papasok sa kanyang kwarto, pakiramdam mo ay hindi ka na tao. Isa ka ng hanino, isang galaw, isang pagtatapos, walang sigaw, walang laban, isang hakbang lang at tapos na. Iniwan mong bukas ang bintana, iniwan mong nakatayo ang lampara, iniwan mong parang walang nangyari. At sa pagbaba mo mula sa bubungan, may narinig kang haso sa malayo. Tahol. Sunod ay katahimikan. Sa ilalim ng ulan, tinakpan mo ang mukha mo ng lumang tela. At habang naglalakad ka palayo, may naramdaman kang bago. Hindi takot, hindi ginhawa, kundi pagod. Yung pagod na hindi kayang halisin ng tulog. Yung pagod na nanggagaling sa bawat hakbang na may kabigatan. Dahil sa bawat hakbang, may iniwan kang bahagi ng sarili mo. Hindi ka na nagbilang ng pilak. Hindi mo na binilang kung ilang gabi na. Pero alam mong parami ng parami ang pangalan at paunti ng paunti ang nararamdaman mo. Hindi ka nagtatagal sa isang lugar. Hindi ka na tumitingin sa salamin. Dahil sa mundong ito, ang makalimutan mo ang sarili mo, yun ang tunay na kaligtasan. Itutuloy natin sa Kabanata 4. Minsan,
Ang pinakamatinding ingay ay hindi sigaw, hindi putok, hindi kahit yabag ng sundalo. Minsan, ito ay katahimikan. Yung masyadong tahimik para maging totoo. Yung katahimikang parang humihinga rin, dahan-dahan pero nakamasid. Ganito ang gabi ngayon. Nasa loob ka ng isang lumang bahay. Wala kang dalang hapoy, wala kang kasama. Ang liwanag ay galing lang sa malabong buwan na pilit sumisilip sa butas ng bubong. Amoy mo ang halikabok, basang lupa, at isang bahid ng amag. O baka alaala lang, sa gitna ng silid may isang mesa. May papel sa ibabaw nito. Wala nang pangalan ngayon. Isang mapa lang, isang ruta, isang lugar na tila walang halaga sa iba. Pero para sa iyo, ito ang susunod mong gabi. Humakbang ka palapit, tahimik, sanay. Pero kahit ilang ulit mo na itong ginagawa, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam ng pagkalugmok. Yung parang hindi ka sumusulong, kundi lumulubog lang ng mas malalim. May bahagyang hangin mula sa siwang ng dingding. Sa labas, may humuni. Ibon ba? O baka guni-guni lang ng utak mong pagod, umupo ka. Tinignan mo ang iyong kamay. Gas-gas, may dugo pa mula kapon. O baka mula pa sa isang gabing hindi mo na mahalala. Ang mga kamay mong ito, hindi na parang sayo. Parang gamit na lang. Parang bagay. Parang kasangkapan. Bumalik sa isip mo ang tanong, ano ba ako bago ang lahat ng ito? Isa ka bang anak, isang asawa, isang mangingista sa tabi ng ilog? O baka wala ka talagang pinagmulan? Baka ikaw ay produkto lang ng gutom, digmahan at pagkakalimot. Sa mundong ito, bihira ang totoong pangalan. Ang meron lang ay tawag, isang bulong, isang utos. At sa bawat pagganap mo sa papel na iyon, unti-unti ring nawawala ang sarili mong tinig. Tumayo ka muli. Isinuksok ang mapa sa loob ng iyong balabal. Pumuntong hininga. Hindi dahil pagod ka sa katawan, kundi dahil pagod ka nang tumanggap ng bagong gabi na may panibagong katahimikan. Sa paglabas mo ng bahay, tumigil ka sandali, tumingala sa langit. Walang bituin, walang buwan, wala kang hinahanap. Pero sa kauna-unahang pagkataon, parang gusto mong may makita sa'yo. Hindi bilang anino, hindi bilang panganib, kundi bilang tao. Pero ang gabi ay hindi sumasagot. Ang hangin ay dumahan lang, malamig at walang pakialam. At sa bawat hakbang mo papalayo, tila muling lumalalim ang katahimikan. Hindi dahil wala kang naririnig, kundi dahil wala nang natirang dapat pakinggan. Itutuloy natin sa Kabanata 5. May mga bahay na tahimik lang, luma, abandonado. May bakod na may damo, may bintanang sarado pero may mata sa loob. At may mga bahay na hindi talaga tahanan. Gaya ng nilalapitan mo ngayon. Isang istruktura lang, isang bitag, tahimik ang paligid. Walang ilaw sa mga lansangan. Tila iniwan ng mundo ang bahaging ito ng bayan. O baka piniling kalimutan. Lumapit ka sa likod, hindi ka dumahan sa harap. Hindi ka kailanman dumadahan sa harap. Doon mo napansin, walang pinto. Hindi ito sirang bahay. Ito intensyonal. Gawa sa bato. Kakaiba ang hanyo, parang hindi tirahan, parang imbakan ng lihim. Sa labas, may isang sulyap na hapoy mula sa siwang sa bubong. Buhay ang loob. At alam mong ikaw ang bisitang hindi nahasahan, o baka matagal nang hinihintay. Inikot mo ang paligid, tiningnan ang mga landas ng pag-alis bago pa man pumasok. Ganito ka palagi. Laging may paunang plano, dahil ang mga walang plano ay nagiging pangalan sa listahan ng mga patay. Sa likod, may butas. Maliit. Sakto lang para sa isang katawang payat. At sanay ka na, dahil payat ka hindi sa kagustuhan, kundi sa kahirapan. Pumasok ka, tahimik, isang hakbang sa loob ng malamig na espasyo. Amoy halikabok, pawis at luma. Isang samyo ng pagkakait at takot. Sa dulo ng silid may dalawang hanino. Nakaupo, hindi gumagalaw. Isa sa kanila ang target mo. Ang isa, hindi mo alam. At ito ang pinakamasamang uri ng misyon, yung may hindi nakasulat, may hindi binanggit, may hindi sinabing peligro. Umusog ka ng dahan-dahan, ang sahig ay may tunog. Isang piraso ng kahoy ang umangat sa ilalim ng paa mo, parang bulong ng babala. Ang lalaking mas payat ay tumayo, tumingin sa direksyon mo. Hindi siya nagulat, hindi rin siya sumigaw. Tila alam na niya kung sino ka. Matagal ka, ang sabi niya.
Hindi mo siya sinagot. Hindi yon ang papel mo. Hindi ka narito para makipag-usap. Ikaw ay isang guhit ng panapos. Isang huling pahina sa kabanata ng isang taong di mo kilala. Ngunit bago ka pa makalapit, tumayo rin ang isa. Malaki, mabigat ang hakbang, may hawak na kahoy, isang baston o sandata. Napatingin ka sa paligid, isang bintana, nakasara, isang mesa, walang laman, isang silid na parang nilinis para sa isang tiyak na tagpo. At dun mo naintindihan, ikaw ang inahabangan. Hindi ito simpleng trabaho, ito ay bitag, pero hindi ka baguhan. Hindi ka bago sa laro ng pagtataksil. Kaya kahit nanginginig ang tiyan mo sa gutom, at mabigat na ang balikat mo sa pagod, tumayo ka ng diretso. At sa huling segundo bago ang pagkilos, ipinikit mo ang mata mo. Hindi sa takot, hindi sa panalangin, kundi sa pag-alala na minsan may buhay kang hindi ganito. Itutuloy natin sa Kabanata 6. Walang oras para mag-isip, hindi sa ganitong sitwasyon. Sa loob ng masikip na silid na hamoy lumat na bubulok na kahapon, ang pagitan ng buhay at kamatayan ay hindi minuto, kundi hininga. Tumalo ng isa. Malaki, mabigat ang hakbang. Ang baston niya pala'y sandata rin, may patalim sa dulo. Ikaw naman, walang espada, walang baluti. Isang kutsilyo lang na matagal mo nang hindi napapatalas. Umikot ka sa gilid ng mesa. Mabilis. Tumulas ang paa mo sa lumang sahig. Hindi ka nadapa, sanay ka na. Hindi ito ang unang pagkakataong may pumalag. Pero ngayon, iba. Ito'y hindi target lang. Ito'y dalawang taong sabay, organisado, handa. Nauna siyang umatake, isang hampas pababa. Naiiwasan mo. Kaunti lang ang pagitan ng patalim at liig mo. Sumagot ka ng saksak. Hindi malalim. Tumama sa gilid ng braso, umatras siya. Ang pangalawang lalaki, ang target mo, hindi kumikilos. Nanatili sa likod, tahimik, nanonood. Parang sinusukat kung gaano kakabilis, kung gaano kakahanda. Ang katawan mo, pagod na. 3 gabi ka nang hindi maayos ang tulog. 3 gabi ka ring laging tumatakbo. Minsan sa ulan, minsan sa usok, minsan sa alaala. Pero ngayon, wala nang atrasan. Ito ang sandaling palaging binabanggit sa mga bulong. Ang baka ito na yon. Pumwesto ka muli. Maliit ang espasyo, isang maling galaw at tapos na. Hinintay mo ang susunod niyang atake. At nang dumating ito, hindi ka na umilag. Sumugod ka, isang bangga ng balikat. Nagulat siya. Tumilapo ng baston. Tumama sa dingding, kumulong sa sahig. Nahulog din siya. Umungol. Hindi agad nakakabangon. Ang hininga mo, mabigat. Basang-basa ang damit mo sa pawis o baka sa takot. Pero sa mata mo, walang emosyon. Wala ka ng espasyong paglagyan ng damdamin. Lumapit ka sa target. Tahimik pa rin siya. Hindi mo ako kailangang patayin, ang bulong niya. Ang boses niya parang papel na tiyong pinilas. Mahina, pagod, pero hindi takot. Alam ko ang sagot mo. At sa sagot mong iyon, naramdaman mong hindi galit ang gumagabay sa kamay mo, kundi tungkulin. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ganito ang mundong ginagalawan mo. Pagkatapos katahimikan ulit, wala nang ingay, wala nang kilos. Tumingin ka sa iyong mga kamay, may bahid ng dugo. Mainit, pero parang hindi sa'yo. Hindi ka nagtagal. Lumabas ka sa parandahang pinasok mo. Sa likod, sa butas, sa dilim, sa labas, umuulan. Pero hindi mo naramdaman. Ang ulan, minsan parang linis. Pero sa iyo, parang paalala lang na wala nang natitira. Hindi sa katawan, hindi sa damdamin, hindi sa alaala. Tahimik mong nilisan ang bahay na walang pintuan. At habang papalayo ka, isang tanong ang kumakatok sa utak mo. Ilang gabi pa bago ka tuluyang magising? Itutuloy natin sa Kabanata 7. Hindi mo alam ang pangalan niya. Hindi mo rin alam kung ilang taon na siya. Pero malinaw pa rin sa isip mo ang itsura ng kanyang mata. Hindi galit, hindi takot, kundi pag-unawa. At iyon ang mas mahirap tanggapin. Mula nung gabing iyon, hindi ka na muling tumanggap agad ng utos. Hindi mo sinagot ang mga liham. Hindi mo kinuha ang mga supot ng pilak na iniwan sa ilalim ng sahig. Tahimik kang nanatili sa isang maliit na silid sa itaas ng isang tindahan ng tinapay. Hindi ka binibigyang pansin, hindi ka kinakausap. Para sa lahat ng tao, isa ka lang gutom na mukhang estranghero. At yun ang gusto mo.
Pero gabi-gabi, bago ka pumikit, bumabalik ang tanong, bakit siya hindi lumaban? At gabi-gabi rin, bumabalik ang tanong sa tanong, bakit mo pa rin siya pinatay? Lumipas ang 4 na gabi. Hindi ka natulog ng buo. Ang hininga mo'y palaging mababaw, parang hindi ka humihinga para mabuhay, kundi para lang manatiling gumagalaw. Isang madaling araw, may dumating na tao sa tindahan. May dalang tinapay at isang papel na nakasukbit sa ilalim. Hindi para sa may-hari, para sa iyo. Hindi ito liham, hindi rin pangalan. Isang guhit lang, isang simbolo, na para sa iba walang ibig sabihin. Pero sa iyo, malinaw. Isang paalala, may nakakita sa iyo. Hindi mo alam kung sino, hindi mo alam kung kailan. Pero alam mong hindi ito panibagong trabaho. Ito'y babala. Muling tumibok ang takot sa dibdib mo. Hindi yung takot mamatay. Sanay ka na ron. Ito'y takot sa hindi mo alam. At para sa tulad mong nabubuhay sa anino, ang hindi mo alam ay nakakamatay. Sa gabing iyon, iniwan mo ang silid. Dala mo lang ang balabal, kutsilyo at isang piraso ng tinapay. Wala kang plano, wala kang destinasyon. Pero alam mong kailangan mong gumalaw. Hindi para tumakas, kundi para hanapin kung sino ang nagpadala ng simbolo. At kung bakit sa lahat na maaaring bantahan, ikaw ang pinili. Naglakad ka sa isang baryo sa dulo ng lungsod. Tahimik din doon. Hindi ka tulad ng una mong mga taguan. Mas bukas ang langit, mas malamig ang simoy ng hangin. Ngunit sa bawat paglalakad mo, may nararamdaman kang mga mata. Hindi mo sila nakikita, pero alam mong nandoon sila. Sa likod ng bintana, sa ilalim ng lilim, sa pagitan ng mga huni ng kuliglig. At doon mo naisip, ang buhay sa anino ay hindi palaging taguan. Minsan, ikaw din ang sinusundan. Sa bawat sulok ng mundong ito, may mga taong hindi mo pinatay, pero may dahilan para tapusin ka. At ngayon, isa sa kanila ang gumagalaw. Tahimik, parang ikaw rin, parang salamin ng lahat ng ginawa mo. At ang tanong ngayon, handa ka ba kung ikaw na ang nasa listahan? Itutuloy natin sa Kabanata 8. May mga yapak na hindi mo maririnig, pero mararamdaman mo sila. Sa bawat paghakbang mo sa putik, tila may isa pang hakbang sa likod. Mabagal, magahan, pero palaging naroon. Hindi mo ito pinansin noong una. Pakahuni lang ng insekto. O sira lang ang tulog mo. Pero habang tumatagal, lumalalim ang pakiramdam. Hindi ka nag-iisa. Sa bagong baryo na pinuntahan mo, wala kang kinausap. Wala kang tiningnan. Pumasok ka lang sa isang maliit na bahay na walang pinto tulad ng dati. Amoy amag, may latang walang laman. May basang kumot sa sulok. Parang ikaw, pagod, tahimik at wala ng silbi. Umupo ka sa gilid ng bintana. Tahimik ang gabi. Walang buwan, walang ilaw. Pero sa labas, may gumagalaw. Isang hanino. Hindi mabilis, hindi agresibo. Pero hindi rin paligoy-ligoy. Nakatayo lang sa tapat ng bahay. Wala itong dalang liwanag. Wala ring kilos ng pag-atake. Para bang naghahabang. Ilang minuto kang hindi gumalaw. Hinawakan mo ang kutsilyo sa ilalim ng iyong tuhod. Hindi mo ito inangat. Hindi mo rin tinakpan ang sarili mo. Ang isang bahagi mo, handa. Ang isa pa, gusto lang maunawahan. Sino siya? Isa bang galit? Isa bang dating may-ari ng pangalan sa listahan mo? O isa lang din tulad mo, kising sa oras na dapat natutulog. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umalis. Parang sinasadya niyang ipaalam na nandoon siya, pero hindi mo siya mahuli. Parang salamin. Parang paalala. Na kahit kaano ka kabihasa sa pagtago, darating ang panahon na ikaw naman ang babantayan. Kinabukasan, pagdilat mo, wala na siya. Walang bakas, walang yapak, walang iniwang mensahe. Pero alam mong hindi ito guni-guni, hindi ito takot lang. Ito ay umpisa. Mula noon, nagbago ang kilos mo. Mas madalang kang humakbang. Mas madalas kang tumingin sa likod. Ang bawat tunog sa gabi ay parang tinig. Ang bawat kaluskos sa bubong ay parang pangalan. Napansin mo ring may mga bagay na nawawala. Isang supot ng pilak sa bulsa, wala na. Isang piraso ng mapa, punit. Hindi ito pagnanakaw, hindi rin pambabanta. Ito ay mensahe na may sumusunod sa iyo at kaya nilang kunin ang kahit anong gusto nila. Nang hindi ka namamalayan. At sa gitna ng katahimikan yon, sa pusod ng gabi,
Napagtanto mo ang isang bagay. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ng assassin ay yung hindi kumikilos para pumatay, kundi para maghintay. Dahil sila ang may layunin. At ikaw ay bahagi lang ng kwento nila. Itutuloy natin sa Kabanata 9. Matagal na mula nung una kang tumanggap ng pangalan. Masyado na mahaba ang listahan. Masyado na marami ang gabi. Pero minsan, sa gitna ng katahimikan, may bumabalik. Hindi dahil gusto mo, hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil may mga halahala na matigas ang kapit. Parang pilat, tahimik pero laging nariyan. Ang unang pangalan, isang babaeng walang asawa, tindera ng tinapa, tahimik, hindi kilala, walang guwardiya, walang bantay. Sa papel na ibinigay sa iyo, nakasulat lang, may utang sa isang taong mas makapangyarihan. Walang detalye, walang paliwanag. Noong panahon na yon, hindi ka pa nagtatanong. Hindi ka pa marunong magduda. Sapat na ang pilak. Sapat na ang katahimikan pagkatapos. Lumapit ka sa kanya habang nag-aayos siya ng paninda. Wala siyang naramdaman. Wala siyang pagkakataong lumaban. Isang galaw, isang tapos. Umalis ka agad. Ngunit pagkalipas ng 2 araw, nakita mo ang kanyang anak. Bata pa. Walang sapatos. Umiiyak habang nakaupo sa tabi ng walang laman na pwesto. Hinahanap ang ina. May hawak siyang maliit na tinapay na tila binigay ng isang estranghero. Walang pangalan ng bata. Walang kaanak. Walang tahanan. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon, nahirapan kang matulog. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil baka mahuli ka. Kundi dahil sa tanong, bakit siya? At kahit ilang taon nang lumipas, kahit ilang pangalan nang dumaan sa mga kamay mong tahimik, ang batang iyon hindi na nawala sa isip mo. Ngayon, habang tumatakbo ka sa mga lansangang walang ilaw, habang pinipilit mong hanapin ang kung sino mang sumusunod sa iyo, nahalala mo siya. Hindi mo alam kung buhay pa siya, kung siya'y lumaki, kung natutong lumaban, o kung naging isa rin siyang tulad mo, nabubuhay sa ilalim ng pangalan ng ibang tao. At doon mo naisip, baka kaya may sumusunod sa iyo ay dahil may isang kwento kang sinira at ngayon may isang kwento namang sumusunod sa iyo. Sa isang sulok ng bayan, pumasok ka sa isang madilim na silid. Walang ilaw, walang laman. Umupo ka sa sahig, inilabas mo ang iyong maliit na bag. May natira pang papel. Walang pangalan. Ngunit alam mong malapit na. Darating ang susunod na utos. Darating ang susunod na gabi. At habang hinihintay mo iyon, hindi mo mapigilang itanong sa sarili. Kung dumating ang araw na pangalan mo na ang nakasulat sa papel, sino kaya ang tatahimik sa tabi ng katawan mo? Itutuloy natin sa Kabanata 10. Dumating ang liham gaya ng dati. Sa ilalim ng pintuan. Walang tunog, walang kumatok, walang supot ng pilak. Walang pangalan, walang mapa, isang papel lang, puting-puti, walang sulat. Pero nang hawakan mo ito, alam mong hindi ito pagkakamali. Ito ay si Nadia, at sa katahimikan yon, mas mabigat pa ito sa lahat ng pangalan na natanggap mo. Minsan, ang kawalan ng salita ay isang mensahe na mas malakas pa sa anuman. Tumayo ka, nilagay ang papel sa bulsa, tahimik kang lumabas ng bahay, walang direksyon. Pero sa pakiramdam mo, parang may hinihila ka sa isang partikular na lugar. Hindi mo alam kung saan. Hindi mo alam kung sino. Pero ang gabi, tila may iniimbitahan ka. Habang naglalakad ka sa basang daan, naririnig mo ang sariling hakbang. Ilang gabi nang hindi mo ito pinapansin. Pero ngayon, parang ikaw lang talaga ang naroon. Walang anino sa likod. Walang yap na sumusunod. Tahimik. Nakakapanibago. Pero hindi nakapanatag. Dumating ka sa gilid ng ilog. Hindi mo alam kung paano ka napunta roon. Hindi mo rin alam kung bakit, pero tumigil ka. Umupo ka sa isang bato. Kinuha mo muli ang papel. Wala pa rin itong sulat. Walang marka. Walang pangalan. Ngunit habang tumatagal kang nakatitig, tila ba may lumilitaw. Hindi tinta, hindi letra. Kundi alaala, isa-isang pumasok sa isipan mo ang mga mukha. Ang babaeng nagtitinda ng tinapa, ang matandang pari, ang mga ngalakal na walang bantay, ang 2 aninong nanonood sa iyo, ang bata sa tabi ng pwesto, ang lalaking may baston, ang matang hindi lumaban.
ang batang hindi lumimot. At sa bawat mukha isang hakbang pabalik. Hindi pabalik sa tahanan. Dahil wala ka ng tahanan. Kundi pabalik sa simula. Sa unang gabi. Sa unang tanong. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Para kanino? At hanggang kailan? Tumayo ka. Tiningnan mo ang sarili mong refleksyon sa ilog. Hindi mo na agad nakilala ang sarili mo. Marungis, pagod, maputla. Parang katawan na lang, walang laman. At sa katahimikan ng gabi, tila may tinig na bumulong, hindi sa tenga mo, kundi sa dibdib mo. Ikaw na ang huling pangalan. Bumalik ka sa bahay ng hindi umiimik. Hindi mo alam kung may nagbago. Hindi mo alam kung may naghihintay. Pero alam mong may darating. Dahil ang papel na walang sulat ay hindi nangangahulugang walang mensahe. Minsan ikaw ang sulat at ikaw rin ang babasahin. Itutuloy natin sa Kabanata 11. Kinabukasan, nagising ka sa kakaibang pakiramdam. Hindi sa gutom, hindi sa lamig, kundi sa presensya. May ibang tao sa paligid. Hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila naririnig. Pero alam mong naroon sila. Parang ang mismong hangin ay may bigat. Parang bawat galaw mo ay sinusukat. Hindi ng mata, kundi ng alaala. Hindi ka na kumain. Hindi ka rin lumabas agad. Tahimik kang naupo sa gilid ng silid. Hinawakan mo ang kutsilyo, pero hindi mo ito inilabas. Hindi ito panahon ng galaw. Ito ay panahon ng pakiramdam. At sa katahimikan ng umaga, doon mo narinig, hindi tunog, hindi hakbang, kundi bulong. Isang tinig, mahina, pero malinaw. Hindi ito nanggaling sa labas, nanggaling ito sa loob mo. At sinabi nito ang isang bagay na matagal mo nang iniiwasan marinig. Alam ko ang pangalan mo. Napatingin ka sa paligid. Walang tao. Pero ramdam mo ang init sa batok mo. Ramdam mo ang kislot ng mundo. Parang may nagbukas ng pinto. Pero walang pinto sa silid mo. Pumuntong hininga ka. Tumayo. At sa paglalakad mo palabas ng bahay, hindi mo na ininda ang ingay ng kahoy na sahig. Hindi mo na itinago ang sarili mo sa lilim. Wala nang saysay ang pagtatago. Dahil ang tunay na panganib ay yung may alam. At ngayong may nakakaalam sa pangalan mo, wala nang silbi ang katahimikan. Sa lansangan wala pa ring tao. Tila buong baryo ay natutulog pa. O baka iniwasan ka na nila. Baka alam nila ang hindi mo pa alam. Lumakad ka sa direksyon ng simbahan. Hindi dahil banal ka, hindi rin dahil naghahanap ka ng patawad, kundi dahil doon nagsimula ang lahat. Ang una mong tiningnan ang altar. Walang tao, walang pari. Pero sa tabi ng pinto may maliit na mesa. At sa ibabaw nito, isang papel. Lumapit ka, tumingin, wala ring sulat, walang tinta. Puting papel, tulad ng dati. Pero sa ilalim nito may maliit na patalim. Pamilyar ang anyo. Ito ang dating sayo. Ang kutsilyo na nawala isang linggo nang nakalipas. At sa mismong hawakan nito may ukit. Isang salita, isang pangalan. Hindi ng iba, kundi iyo. Tumigil ang mundo. Wala kang narinig. Wala kang naramdaman. Parang hinigop ng espasyo ang lahat ng ingay. At sa harap ng papel at ng patalim, nahalala mo ang sinabi sa iyo kagabi. Ikaw na ang huling pangalan. Umalis ka ng simbahan ng walang bitbit. Iniwan mo ang papel. Iniwan mo ang patalim. Dahil dala mo na sila sa loob mo. At habang naglalakad papalayo, hindi mo na iniwasan ang araw. Hinayaan mong tumama ang liwanag sa mukha mo. Sa wakas, wala ka na sa anino. Pero alam mong mas maliwanag ang liwanag kung mas madilim ang pinanggalingan. Itutuloy natin sa Kabanata 12. Ang araw ay nasa itaas na, pero hindi mo ito naramdaman. Sa balat mo may init, sa paligid may liwanag, pero sa loob mo, gabi pa rin, tahimik, mabigat. At may kung anong naglalakad sa pagitan ng iyong mga iniisip, parang usok na walang amoy, parang haninong walang hugis. Sa bawat hakbang mo, parang may tanong. Hindi tanong ng iba, tanong ng sarili. Anong gagawin mo ngayon? Ngayong alam na nila ang pangalan mo. Ngayong ang mundo na mismo ang tumitingin sa iyo, hindi bilang anino kundi bilang ikaw. Lumiko ka sa isang eskinita. Doon mo nakita ang isang matandang nakaupo sa sahig. Punit ang kanyang damit. Marumi ang kanyang paha. Pero sa kanyang mata, may kaalaman. Tumingin siya sa iyo. Tila ba matagal ka nang hinihintay? Alam mo na, aniya. Mahinang tinig.
Halos pulong lang, hindi ka sumagot. Matagal ka nang binabantayan. Dagdag niya. Pero hindi para patayin, kundi para subukin kung kaya mo pa. Hindi mo siya kilala. Wala siyang balaraw, wala siyang banta. Pero sa likod ng kanyang tinig, parang may sigalot. Ang tanong, pulong niya muli, handa ka bang mabuhay? Napakurap ka. Kakaiba ang tanong. Sanay kang tanungin kung handa kang mamatay. Sanay kang laging nasa bingit. Pero mabuhay? Yun ang hindi mo napaghandaan. Nagpatuloy ka sa paglakad. Iniwan mo siya sa lilim ng dingding. Pero ang tanong niya, tumikit sa iyo. Sa bawat pag-ikot mo sa kanto. Sa bawat saglit na wala kang naririnig, kundi sarili mong hininga. Sa bawat katahimikan. Handa ka bang mabuhay? Gabi na. Bumalik ka sa dating silid. Yung luma, amoy usok. May kisame na may butas. Doon ka nahiga. Walang hapoy. Walang kumot. Ang tanging kasama mo lang ang tunog na himdibdib at ang lalim ng iyong pagod. Pumikit ka. Walang panaginip. Pero bago ka tuluyang makatulog, isang himahe ang dumaan sa isip mo. Isang papel. Walang sulat. At sa likod nito, salamin. At sa salamin, hindi mo nakita ang isang assassin. Hindi rin isang hanino. Kundi isang taong gutom. Hindi lang sa pagkain, kundi sa kapatawaran. At doon mo naramdaman ang bagay na matagal mong iniiwasan. Hindi takot. Hindi galit, kundi pag-asa, tahimik, mahina. Pero naroon. At minsan, yun lang ang kailangan para magpatuloy. Itutuloy natin sa Kabanata 13. Paggising mo, hindi ka nagulat. Walang biglang ingay. Walang sigaw mula sa labas. Walang humahabol. Walang kailangan takasan. Tahimik lang. Pero hindi na ito ang katahimikang sanay ka. Iba ito. Parang may binubuo. Parang may hinihintay. Parang ikaw. Tumayo ka mula sa malamig na sahig. Hindi mo agad isinuwat ang balabal, hindi mo agad hinap ang kutsilyo. Pinakinggan mo lang ang paligid. Naririnig mo ang mga huni ng ibon. May ilang tao sa malayo. Wari may naghuhugas ng kawali. May batang tumatawa. At sa loob ng isang iglap, naisip mo, may buhay pa rin sa labas ng anino. Bumaba ka sa lansangan. Marahan ang hakbang. Walang direksyon pero hindi rin tuliro. Ang mga tao hindi tumitingin sa iyo. Hindi gaya nung una, wala silang pakialam. At sa kakaibang katahimikan ng ordinaryong araw, mas naramdaman mong hindi ka na hinahanap. Pumasok ka sa isang maliit na tindahan. Pumili ng tinapay. Unang beses mong nagbayad gamit ang sariling pilak. Hindi mula sa isang utos, hindi mula sa isang buhay na inalis. Ibinigay mo ang barya. Tinanggap ito ng matanda sa likod ng mesa. Hindi siya tumingin sa iyo ng matagal. Ngumiti lang. At sa unang pagkakataon, bumalik ka rin ng ngiti. Maliit. Pero totoo. Sa labas, naupo ka sa ilalim ng puno. Kinain mo ang tinapay. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo. At habang umuuya, nakatingin ka sa mga ulap. May dumaan na babae, may dalang tubig. May batang tumatakbo, hawak ang manika. Walang huminto para tanungin kung sino ka. Walang umusisa kung anong dala mo. At doon mo naintindihan, maaring hindi ka na bahagi ng dilim. Ngunit habang pinagmamasdan mo ang araw na papalubog, may lumapit na isa, tahimik. Nakatayo lang sa tabi mo, hindi siya mukhang sundalo. Walang harmas, isang matandang babae, may dalang supot ng tinapay. Mainit pa sabi niya, inabot ito sa iyo. Hindi mo tinanggap agad. Tumingin ka lang sa kanya. Ngumiti siya at sa mga mata niya may nakita kang pamilyar. Hindi takot, hindi pagod, kundi pagkilala. Hindi mo alam kung saan mo siya nakita. O kung nakita mo na ba talaga siya. Pero bago siya lumakad palayo, may iniwan siyang bulong. Kapag handa ka na, alam mo na kung saan pupunta. At sa loob ng supot, isang papel. Hindi puti, hindi blanco. May sulat, isang salita lang, simula. Sa gabing yon, hindi ka natulog sa dating silid. Hindi mo rin isinara ang iyong mga mata agad. Umupo ka lang sa tabi ng hapoy at pinanood itong sumayaw sa hangin. At habang umiikot ang liwanag nito sa loob ng maliit mong mundo, alam mong hindi ito pagtatapos. Ito'y paghahanda. Dahil minsan, ang huling hakbang sa dilim ay unang hakbang pabalik sa sarili. Itutuloy natin sa Kabanata 14. Hindi ka agad umalis kinabukasan. Maaga pa lang, gising ka na.
Pero hindi para tumakas, hindi rin para magtago. Tahimik kang naupo sa gilid ng silid. Sa harap mo ang supot ng tinapay. Sa loob nito, ang papel na may isang salita, simula. Hindi ito utos, hindi pangalan, hindi misyon. Isang paalala lang na may daang pwedeng tahakin na hindi kailangang dumaan sa dugo. Hindi mo alam kung saan ito nagsisimula o kung saan ka dadalhin. Pero ang kakaiba, wala ka ng takot. Hindi dahil handa ka na sa anumang mangyari, kundi dahil sa wakas wala kang misyon, wala kang dala, wala kang sinusundan. Ikaw lang at ang landas. Lumakad palabas ng baryo. Tahimik pa rin ang paligid. Ang mga bata ay naglalaro. Ang mga tindero ay nag-aayos ng paninda. Walang lumingon sa'yo. Walang sumigaw. Walang nagtanong. At sa katahimikang iyon, doon mo muling naramdaman ang laya. Hindi bilang gantimpala, hindi bilang karapatan, kundi bilang bagay na hindi mo inasahan pero tinanggap mo ng buo. Habang tinatahak mo ang kalsadang papalayo sa lahat ng nakasanayan mo, wala kang iniwang bakas. Walang sulat, walang huling habilin. Dahil alam mo kung may babalik, hindi na ikaw yon. Hindi ang taong may balabal. Hindi ang haninong may pangalan sa listahan. Hindi ang kamay na sanay sa pagkitil. Pagkus, isang taong handang harapin ang mundo ng walang dalang misyon. Walang kutsilyo, walang dahilan kundi ang mabuhay. Sa gitna ng daan, may isang sangandahan. Isang karatula, kupas at kalawangin. Walang malinaw na direksyon. Walang pangalan ng lugar. Ngunit sa pakiramdam mo, alinmang landas ang piliin mo. Wala nang tama o mali. Dahil hindi na ang dulo ang mahalaga, kundi ang mismong paglakad. Umupo ka sandali sa ilalim ng punong may mababang sanga. Doon mo kinain ang natitirang tinapay. Tuyo, makunat pero sapat. Parang buhay mo, hindi laging masarap pero sapat para magpatuloy. Habang umunguya ka, naisip mo ang lahat ng pangalan, lahat ng gabi, lahat ng alaala. Hindi para sisihin ang sarili. Hindi rin para kalimutan, kundi para tanggapin na sila ang humubog sa'yo at sila rin ang tinapos mo. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ka muli. Huminga ng malalim. At habang ang hangin ay dumampi sa balat mo, tila may bulong kang narinig, hindi galing sa paligid, galing sa loob. Wala ka nang kailangang patunayan. At sa wakas ang yapak mong tahimik sa lupa ay hindi na palayo sa sarili mong katahimikan. Itutuloy natin sa Kabanata 5. Gabi na. Pero hindi ito tulad ng mga gabing nakasanayan mo. Walang misyon, walang pangalan sa bulsa, walang pintuan na kailangang pasukin. Tahimik pero hindi mabigat. Malalim pero hindi mapanganib. Parang hininga ng mundong pagod na rin sa digmahan. Naglakad ka sa gilid ng kagubatan. Ang buwan, kalahati lang. Ang bituin, tila mas maliwanag kaysa dati. At sa ilalim ng mahinang ilaw, namataan mo ang isang maliit na kubo. Luma, ugod-ugod, pero may ilaw sa loob. Hindi ka pumasok agad. Pinakinggan mo muna ang paligid. May huni ng insekto. May tunog ng hangin sa dahon. At sa lahat ng iyon, may isang bagay kang naramdaman. Kapayapaan. Isang pakiramdam na hindi mo alam na kaya mo pa palang maranasan. Lumapit ka. Bahagyang binuksan ang pinto. Walang kandado. Walang nagbabantay. Sa loob, may isang lamparang humilaw sa mesa. Sa tabi nito, isang tasa ng tsaa. Mainit pa. At sa harap ng tasa, isang matandang babae. Hindi siya nagulat. Hindi siya ngumiti. Tumingin lang siya sa'yo. Tahimik. Tuwid. Parang inaasahan ka. Umupo ka, sabi niya. Mahinang tinig. Pero walang pangingimi. Sumunod ka. Tahimik kang naupo sa harap niya. Wala kang tinanong. Hindi rin siya nagpaliwanag. Sa halip, iniabot niya ang isa pang tasa. Mainit. Mabango. Hawak mo ito pero hindi ka agad uminom. Matagal ka nang hindi kinakausap ng sarili mo, bulong ng babae. Napatingin ka sa kanya. Hindi sa galit. Hindi sa gulat, kundi sa pagkakilala. Hindi mo siya kilala sa mukha. Pero kilala mo ang presensya niya. Parang tinig na nakalimutan mo. Isang boses na bahagi ng sarili mong nawala sa gitna ng dilim. Bakit mo ako hinihintay? Tanong mo. Ngumiti siya, bahagya lang. Hindi kita hinihintay, aniya. Hinintay mo lang ang tamang oras para marinig ako ulit. Pumikit ka.
At sa pagdikit ng talukap ng mata mo, biglang lumutang ang mga alaala. Ang unang gabi, ang bawat utos, ang bawat pangalan, ang bawat katahimikang pilit mong pinanindigan. At sa gitna ng lahat, ang boses na ito, ang sarili mong tinig ay naroon lang pala, tahimik, naghihintay. Hindi para pagalitan ka, hindi rin para sumbatan, kundi para sabihin, pwede mo nang patawarin ang sarili mo. Dahan-dahan mong ininom ang tsaa, mainit, mapait, pero may dulo ng tamis. Kaya ng gabing ito, kaya ng buhay mong minsang nilamon ng dilim, pero ngayon unti-unting bumabalik sa liwanag. Hindi para makalimot, kundi para magsimulang muli. Tahimik, hindi madali, pero totoo. At sa gitna ng gabing iyon, sa isang kubo sa gilid ng kagubatan, nagdesisyon kang hindi ka na muling tatakbo. Dahil minsan, ang pagtigil, ang tunay na simula. Itutuloy natin sa Kabanata 16. Umalis ka sa kubo nang hindi nagpaalam. Hindi dahil sa kawalang galang, kundi dahil pareho ninyong alam, wala nang kailangang sabihin. Ang matandang babae, ang kanyang katahimikan, ang tasa ng tsaa, lahat iyon ay paalala. Na minsan, sapat na mapakinggan mo lang muli ang sarili mong tinig. Lumakad ka sa ilalim ng mahinang buwan. Walang direksyon, walang plano. Pero sa unang pagkakataon, hindi ito pagtakas. Ito'y paglalakad na may tinig sa dibdib, tahimik, mabagal, pero malinaw. Ang bawat hakbang mo ay hindi nadala ng utos. Hindi na hinahatak ng takot. Hindi na binabayaran ng pilak. Ito'y sa'yo, pag-aari mo. Nadaanan mong isang pamilihan. Sarado na ang karamihan ng pwesto. May isa o dalawang tindero na nag-aayos pa ng paninda. May isang batang natutulog sa gilid ng bangko. Nakatalukpong ng lumang tela. Maputla. Payat. Pero may hawak na piraso ng tinapay sa kamay. Napahinto ka. Hindi dahil sa awa, hindi rin dahil sa alaala, kundi dahil nakita mo ang sarili mo sa kanya. Noong wala ka pang pangalan. Noong gutom ka pa hindi sa pagkain, kundi sa direksyon. Iniwan mo ang ilang pilak sa tabi niya. Tahimik. Walang paliwanag at naglakad muli. Sa likod ng baryo may isang burol, mababa lang. Pero mula sa tuktok nito kitang-kita ang kabuuan ng lugar. Umupo ka roon. Nilatag ang lumang tela sa damuhan. At sa ilalim ng mga bituin nagpahinga ka. Walang sandata sa tabi. Walang alarmang kailangang pakinggan. Walang boses ng utos. Tanging ikaw lang. At ang gabi. Sa liwanag ng buwan, binuksan mo ang maliit na supot na matagal mo nang dala. Sa loob nito, isang papel, kupas na. Hindi mo ito binubuksan dati. Ayaw mong makita kung anong pangalan ang nandoon. Baka ikaw, baka wala, baka alamat lang. Ngayon, binuksan mo. Walang pangalan, walang sulat. Ngunit sa likod, may isang linya. Kulit lang. Pahilis, mahina. Parang simula ng kwento na hindi natapos. At doon mo naintindihan, hindi lahat ng papel ay utos. Minsan paalala lang sila na may pahina ka pang pwedeng sulatan, na may kwento ka pang pwedeng simulan, na papikit ka, huminga ng malalim. At sa dibdib mong matagal ng punong-puno ng ingay, sa wakas may lugar na ulit para sa katahimikan. Yung hindi galing sa takot, kundi sa kapayapaan. Ang dating gabi ng mga anino, ngayon ay gabi ng sarili. Tahimik pa rin, mabagal pa rin. Pero sa wakas, ikaw na ang may hawak ng kuwento. Itutuloy natin sa Kabanata 17. Hindi ka agad nakatulog, hindi dahil sa kaba, hindi dahil sa panganib. Sanay ka na sa mga gabing walang tulog. Pero ngayong walang panganib, mas mahirap palang ipikit ang mga mata. Dahil kapag wala nang kailangang takasan, walang ingay, walang utos, ang tunay mong iniwasan ay ang sarili mong halahala. Nakahiga ka sa ilalim ng bukas na langit. Ang damo malamig sa likod, ang hangin dumaraan sa pisngi mo, mabagal, banayad, parang inaanyayahan kang magpahinga. Pero gising ang isip mo, hindi dahil may misyon, kundi dahil may tinatanggap na kabuuan. Ang bigat ng lahat ng gabing dumaan. Ang mga pangalang hindi mo na mahalala. Ang mga mata ng mga taong hindi mo na matandaan. Lahat sila bumabalik, hindi para takutin ka, kundi para ipaalala na totoo sila. Na nangyari talaga ang lahat. Pumikit ka. Hindi para matulog, kundi para magdasal, hindi ng patawad, hindi ng kaligtasan,
kundi ng kapayapaan, hindi sa kanila, hindi sa mundo, kundi sa sarili mo. Naalala mo ang isa sa mga gabing pinakamasakit. Hindi dahil sa sugat, hindi dahil sa takas, kundi dahil sa katahimikang naiwan pagkatapos. Yung katahimikan na tila nagsasabing, ganito ka na ngayon, wala nang babalikan. At tanggap mo na yon. Pero sa gabing ito, habang dahan-dahang bumababa ang ulap, habang humihina ang tunog ng mundo, isang bagong pakiramdam ang dumarating. Hindi siga-utos, kundi pagbitaw. Pagbitaw sa bigat, pagbitaw sa galit, pagbitaw sa katahimikang ginamit mong sandata. At sa wakas, katahimikang totoo. Hindi mo alam kung anong meron bukas. Wala kang plano, walang direksyon. Pero para sa isang taong buong buhay ay sinusunod ang dikta ng iba. Ang hindi alam ay kalayaan. At sa wakas, sa ilalim ng mga bituin, hindi ka na isang hanino. Isa ka ng nilalang na may damdamin, may pinanggalingan, at may pupuntahan. Hindi para pumatay, hindi para magtago, kundi para mabuhay. At habang unti-unting bumababa ang talukap ng iyong mga mata, habang ang katawan mo'y nilalamon ng payapang pagod, isang bagay ang alam mong totoo. Kapag dumilat ka bukas, hindi ka na pareho. Hindi ka na si wala. Hindi ka na si anino. Hindi ka na pangalan sa papel ng iba. Ikaw na mismo ang nagsusulat. At ang bagong kabanata, nagsisimula sa mismong paggising mo. Itutuloy natin sa kabanata 8. Hindi maalinsangan. Hindi rin malamig. Ang simoy ng hangin ay sakto lang parang unang hininga pagkatapos ng mahabang pagtigil. Nagising ka hindi sa ingay. Wala ring pumasok sa panaginip mo. Walang pangalang sumigaw. Walang kutsilyong humahabol. Basta't dahan-dahan mong iminulat ang mata mo at nandoon ang araw. Mataas na. Napaupo ka sa damuhan. Basa pa ang paligid, hamog ng umaga. Naramdaman mong basa rin ang iyong damit. Pero hindi mo ito ininda. Ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit naramdaman ng balat mo ang araw na hindi ka sinusunog, kundi niyayakap. Ilang saglit kang tumingin sa paligid. Walang pamilyar na mukha, walang gwardyang nakatago, walang boses na nag-utos. Ikaw lang. At ang katahimikan ng isang umagang hindi ka ipinagtabuyan. Ang damoy kumikilos sa ihip ng hangin. May huni ng mga ibon. May ingay sa malayo. Mga tao, mga kabayo, mga kariton. Pero sa lahat ng iyon, walang nagmamadali. At dun mo naramdaman, hindi mo kailangang tumakbo. Hindi ngayon. Bumangon ka, nagmay kirotang sa balikat. Lumang sugat, paalala ng gabing matagal mo nang tinapos. Hindi mo na kailangang gamutin. Sapat na ang pagtanggap. Dumaan ka sa maliit na batis. Hinugasan ang mukha. Ininom ang malamig na tubig. Tumayo ka at ngumiti. Kaunti lang. Pero totoo, sa malapit, may isang matandang lalaking naglalakad. May buhat siyang kahoy. Tumigil siya sandali sa tapat mo. Tumango. Hindi ka tinanong kung sino ka. Hindi siya natakot. Ngumiti lang din siya. At nagpatuloy sa paglalakad. At sa simpleng pagtangong iyon, nakaramdam ka ng isang bagay na noon pa nawala. Pagkakabilang. Hindi bilang kasangkapan. Hindi bilang panganib. Kundi bilang tao. Naglakad ka pa. Sa gilid ng daan, may mga halaman. May hamoy ng bagong lutong tinapay mula sa malapit na nayon. Isang batang babae ang tumatakbo, hawak ang isang manok. Tumingin siya sa iyo sandali at ngumiti rin. At sa araw na iyon, alam mong hindi ka na hinahanap. Alam mong hindi ka na sinusundan. At higit sa lahat, alam mong hindi mo na rin hinahabol ang sarili mong hanino. Wala kang misyon. Wala kang papel. Wala kang dahilan. Maliban sa mabuhay. At iyon na mismo ang pinakamahalagang dahilan. Hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Pero hindi ka natakot. Dahil minsan sapat nang malaman mo na may umaga pala na hindi mo inaasahan. Pero ibinigay pa rin sa'yo. Sa gitna ng araw, habang ang karamihan ay abala sa kani-kanilang gawain, ikaw ay naglalakad lang, hindi para maghanap, hindi rin para magtago. Lumilipas ang oras pero hindi mo na ito binibilang. Wala kang sinusundan, wala kang nilalampasan. Basta't bawat hakbang ay bahagi na lang ng pagpapatuloy. Tahimik, payapa, may nakita kang lumang tulay, kahoy. May punit na lubid sa gilid. Matagal nang hindi ginagamit, pero buo pa rin. Parang buhay mo.
lumapit ka. Sa kabila ng tulay, may bagong daan. Hindi ito malinaw, wala ring tanda. Pero may hangin mula roon na tila nagsasabing, kung gusto mo, pwede na rito. Humawak ka sa lubid, tumapak sa unang tabla, kumaluskos ito. Umangat ang halikabok, ngunit hindi ito gumuho. At sa kalagitnaan ng tulay, tumigil ka. Hindi dahil sa takot, hindi rin dahil sa pangamba, kundi dahil sa pag-iisip. Dahil sa kabilang dulo ay isang mundong hindi mo kilala. At ang tinatahak mong daan ay isang panibagong uri ng katahimikan. Hindi ng pag-iisa, kundi ng pag-unawa. Sumulyap ka sa iyong mga kamay, hindi na sila sanay sa pagkubli. Hindi na rin sila hinahanap ng panginginig. Tahimik na lang silang naroroon. Ang mga pilat nandoon pa rin. Pero hindi mo na kailangang itago dahil wala nang titingin sa iyo bilang panganib. At higit sa lahat, hindi mo na rin tinitingnan ang sarili mo bilang ganon. Sa kabilang panig ng tulay, may isang upuang gawa sa bato. Lumapit ka. Umupo. Tahimik lang. May amoy ng tuyong damo. May ihip ng hangin. May tanong sa dibdib mo na hindi na kailangang sagutin. Ito na ba ang hangganan? Hindi to hangganan. Ito ay linya. Isa sa maraming linya sa buhay na pwedeng tawirin o pwedeng tumigil bago lumampas. At sa ngayon, ang pagtigil ay hindi kabiguan. Ito ay pahinga. Ito ay pagpili. Pumikit ka. Walang iniisip, walang binabalikan. At sa loob ng katahimikan, walang utos. Walang papel, walang pangalan. Ikaw lang. At ang buong mundong hindi mo kailangang kontrolin. Dahil minsan, ang pinaka-importanting desisyon ay ang hindi tumawid agad, kundi ang huminga muna at sabihin, pwede rin palang hindi ako kailangan sa kabila. Itutuloy natin sa Kabanata 20. Sa gilid ng tulay, nanatili kang nakaupo. Tahimik ang paligid, walang yabag, walang tinig, maliban sa kaluskos ng mga dahong hinahaplos ng hangin. Hindi ito ang uri ng katahimikan na puno ng tensyon. Hindi rin ito ang katahimikan ng takot. Ito'y payapa. Matagal mo na itong hindi nararanasan. At ngayon narito na, hindi mo alam kung dapat kang matuwa o matakot. May mga araw dati na ang isang tulad mo ay hindi pwedeng umupo ng ganito. Laging may naghihintay, laging may pangalan, laging may balikat na mabigat. Ngayon wala na lahat yon. At sa pagkawala nila, parang may nabakante rin sa loob mo. Hindi sakit. Hindi lungkot. Isang espasyo lang. Malawak. Bakante. Tahimik. Parang silid na dati puno ng mga sigaw, pero ngayon wala na ni isa. Tiningnan mong muli ang kabilang dulo ng tulay. Walang tao. Walang bakas ng buhay. Isang daang puno ng putik at dahon. Hindi malinaw kung saan patungo. Hindi rin malinaw kung may dulo. Ngunit para sa unang pagkakataon, hindi mo na tinanong ang sarili mo kung dapat kang pumunta roon. Dahil minsan, ang hindi paggalaw ay hindi kahinahan. Ito'y pagpili. At sa ngayon, pinili mong manatili. Hindi para magtago, kundi para magpahinga, para makinig. Napansin mong may iniwang marka sa gilid ng tulay. Maliit, pahapyaw, parang gasgas lang sa kahoy. Pero may pamilyar na anyo. Isang tanda, hindi ng daan, kundi ng halaala. Hindi mo maalala kung ikaw ba ang gumawa nito. O baka isa sa mga nauna. O baka isa sa mga nawala. Lumuhod ka. Hinaplos mo ang marka. At sa init ng araw na tumatama sa iyong batok, isang malambot na pakiramdam ang bumalot sa iyo. Pagpapatawad. Hindi ng iba, kundi ng sarili. Sa loob ng maraming taon, ang pangalan mo ay hindi kailanman sinigaw. Laging ibinubulong, laging tinatago. At sa tagal ng ganong pamuhay, nakalimutan mong pwedeng bigkasin ang sarili mong pagkatao. Wala kang sinabing salita. Ngunit sa loob ng iyong dibdib, parang may narinig kang pumutok. Hindi malakas. Parang basag na manipis na yelo. Pagkalas, pagputol, pagbitaw. Tumayo ka muli, inayos ang balikat, nagunat ng katawan. Wala kang dalang anuman. Wala kang balabal. Wala kang mapa, wala kang pangalan sa papel. Ngunit ang katawan mong ito, pagamat pagod, pagamat may pilat, ay iyo. Hindi ito kasangkapan. Hindi ito armas. Isa itong paalala na kahit ang pinakamarahas na gabi ay may katawan pa rin pwedeng gumising sa umaga. Lumakad ka palayo sa tulay, hindi patungo sa kabila kundi paikot. Sa gilid ng burol.
Kung saan may maliit na daang may damo at mga ligaw na bulaklak, tahimik pa rin. Pero bawat hakbang ay hindi na mabigat. Bawat yapak ay hindi na tanong. Bawat hininga ay hindi na paghahanda para sa panganib. Ito'y hininga ng buhay. Ngayon lang, dito lang. Sa katahimikang hindi mo na kailangang ikubli. Sa kalayuan may narinig kang tawa ng bata, tao, normal, hindi sigaw ng utos, hindi alingaw-ngaw ng nakaraan, at napangiti ka. Dahil sa daming gabing nakalipas, ngayong araw lang muli naramdaman ng pisngi mo ang pag-angat ng labi. Hindi dahil sa tagumpay, hindi dahil sa nakaligtas ka, kundi dahil buhay ka pa. Sa dulo ng daan, walang tagpo, walang sasalubo, walang papalakpak. At iyon ang pinakamagandang bahagi. Dahil sa wakas, wala nang inaasahan ang mundo mula sa iyo. At ikaw man, wala ka nang kailangang patunayan. Ang katahimikan na dati mong kinalaban, ngayon ay tahanan mo na. Itutuloy natin sa Kabanata 21. Hindi mo na alam kung anong araw na ngayon. Hindi mo na rin binibilang kung gaano katagal kang naglalakad. Wala kang bitbit na orasan. Walang kalendaryo. Walang sinumang kailangang sabihan kung anong petsa na. At ang katahimikan ng ganoong kalagayan nakakatakot sa iba. Pero para sa iyo, tahimik, malaya, buo. Sa daang tinatahak mo, walang tinig maliban sa ihip ng hangin. May mga punong matagal nang nakatayo. May mga dahong nahulog kahit walang bagyo. At sa bawat yapak mo sa damo, tila unti-unti kang nilalamon ng kapayapaan. Pero sa loob mo, may munting alon. Hindi malakas, hindi rin agresibo. Isa lang itong patuloy na gumagalaw, parang tunog ng tubig sa loob ng balon. Parang tanong na hindi kailanman lubos na nawala, ano na ako ngayon? Noong ikaw ay anino, lahat ng kilos mo may dahilan. Bawat hakbang may target. Bawat gabi may pangalang pinipilit mong kalimutan agad. Pero ngayon, wala ka nang sinusundan. Wala ka nang sinusukuan. At sa harap ng kalayahan, ang pinakamatinding tanong ay ito, kaya mo ba talagang maging wala? Tumigil ka sa ilalim ng isang malaking puno. May lilim, may malamig na hangin. Umupo ka sa lupa, hinubad ang sapatos, hinayaang maramdaman ng talampakan mo ang damuhan. Sa katahimikang ito, naalala mo ang isang pangyayari matagal na pero nananatili. Isang gabi, isang silid, isang batang babae. Hindi siya target, hindi siya bahagi ng misyon. Pero nandoon siya. Nasilayan ka, nanginig. At sa takot, tumakbo. Hindi mo siya sinundan. Hindi mo siya sinaktan. Pero sa mukha niya, nakita mo kung sino ka sa paningin ng mundo. Hindi isang tao, isang panganib. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano ang nangyari sa kanya. Bata pa siya noon. Baka malaki na ngayon. Baka may sariling pamilya. O baka tulad mo rin, nagtangkang tumakas sa aninong hindi niya pinili. Ang alon sa loob ng isipan mo, iyon ang halaala niya. Hindi para saktan ka, kundi para paalalahanan. Na minsan, kahit hindi mo intensyon, may nasasaktan ka rin. At kung gusto mong tunay na mabuhay, kailangan mong harapin hindi lang ang nakaraan, kundi ang epekto nito sa iba. Tumayo ka, hindi para tumakas, hindi para kalimutan, kundi para tanggapin. Lumakad ka muli, dumaan sa maliliit na bato, sa mga ugat ng punong patuloy na nakaugat sa lupa, kahit ilang bagyong dinahanan. At habang lumalalim ang hapon, napansin mong may ilog sa di kalayuan. Maliit lang, mababa ang tubig, malinaw. Lumapit ka, lumuhod, tiningnan ang sarili sa tubig. Matagal mong hindi ginawa ito. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil ayaw mong makilala ang nakikita. Ngayon, hindi mo na iniwasan. Ang mukha mong maputla, may linyang dulot ng pagod, may matang maraming nasaksihan. Pero sa lahat ng iyon, isang bagay ang bago. Tahimik. Wala ka nang sinusukuan. Wala ka nang nilalayuan. Wala ka nang kailangang patunayan dahil kahit ang alon sa loob ng isip mo ay natututo ng kumalma. At sa unti-unting pagtahimik ng loob mo, isang bagong uri ng lakas ang umusbong. Ang kakayahang tanggapin ang sarili kahit hindi ka perpekto, kahit hindi mo mabawi ang nakaraan. Umalis ka sa gilid ng ilog, hindi para magtago, hindi para magbura, kundi para lumakad, kasama ang alon, kasama ang anino, kasama ang katahimikan na ngayon ay hindi na bitbit, kundi tahanan na.
Itutuloy natin sa Kabanata 22. May mga bagay na dati mong gustong marinig. Isang salamat. Isang magaling ang trabaho mo. O kahit isang hindi ko kakalimutan ang ginawa mo. Pero habang naglalakad ka sa tahimik na dahan, sa pagitan ng mga punong kumakaway sa hangin, naisip mong baka hindi lahat ng salita ay kailangan. Baka ang ilang bagay mas may saysay sa katahimikan, sa presensya, sa mismong paglakad palayo sa luma mong sarili. Sa harap mo, isang daang patag, malawak, tahimik, parang hindi nadahanan ng sinuman. Walang bakas ng kabayo, walang yabag ng kariton, walang saplot ng kaguluhan. At habang tinatahak mo ito, ramdam mong bawat hakbang ay hindi lamang patungo sa bago, kundi palayo rin sa lahat ng nasanay kang paniwalaan. Wala nang dapat patunayan. Hindi dahil wala nang halaga, kundi dahil natanggap mo na. Ang tunay na pagbabago ay tahimik. Tumarating hindi sa ingay ng tagumpay, kundi sa kalmadong pagtanggap. Huminto ka sa gitna ng dahan. Hindi dahil pagod ka, hindi dahil may harang, kundi dahil naramdaman mo may paparating. Hindi mula sa harap, hindi rin sa likod, kundi mula sa loob. Isang damdamin, hindi mo may paliwanag. Isang uri ng pakiramdam na bihira mong maranasan, kahit sa gitna ng maraming buhay na nawala sa kamay mo. Ito ay kapayapaang may halong lungkot. Masaya pero may kirot. Parang pag-iyak ng isang taong matagal nang hindi umiiyak. Umupo ka sa tabi ng dahan. May mababang damo. May mga bulaklak na hindi mo alam ang pangalan. Simpleng tanawin, walang espesyal. Pero sa mata mong sanay sa kadiliman, parang ito na ang pinakamagandang lugar sa mundo. Sa bulsang matagal mong hindi binubuksan, may isa ka pang papel. Kusot, luma. Hindi mo maalala kung kailan mo iyon inilagay. Binuksan mo ito. Walang pangalan, walang utos, walang direksyon, isang tuldok lang. Isang simpleng marka sa gitna ng papel. Parang paalala ng lahat ay dumating na sa dulo. At ikaw, hindi kailangang tumakbo pa. Pumikit ka, huminga ng malalim. At habang ang hangin ay dumahan sa pagitan ng iyong mga daliri, naisip mong baka ito ang ibig sabihin ng tunay na kalayahan. Hindi kapag wala ka ng kalaban, kundi kapag hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. May narinig kang mga tinig sa malayo. Hindi pamilyar, mga batang tumatawa, isang babae, isang matanda. Parang may munting pamilihan, tumayo ka. Hindi ka nagmadali, hindi rin nag-alinlangan. At habang lumalapit ka sa tunog, hindi ka nagtanong kung anong lugar iyon. Hindi mo inisip kung tanggapin ka ba nila. Hindi mo rin inisip kung kailangan mong ipaliwanag kung sino ka. Dahil sa ngayon, wala kang dalang hanino. Wala kang bitbit na pangalan. Wala kang papel. Ikaw lang. At ang katahimikang kusa mong pinili. Pagdating mo sa dulo ng dahan, may maliit na komunidad. May ilang tindahan. May amoy ng nilutong kanin. May huni ng manok. Isang matandang lalaki ang lumapit, umiti. Gusto mo bang magpahinga? Tumango ka. Wala kang sinabing kahit ano. At sa pagtanggap na iyon, doon mo na intindihan. May mga bagay na hindi kailangang sabihin. Dahil sa wakas nararamdaman na lang sila. At minsan, iyon ang sapat para matawag na tahanan. Itutuloy natin sa Kabanata 23. Hindi ka pumasok sa bagong lugar bilang bisita. Wala kang dala. Wala kang layunin. Wala kang kwentong isinalaysay. Pero tinanggap ka pa rin. Walang tanong kung saan ka galing. Walang pilit ng ngiti. Walang pag-aalin lang ang pilit tinatago sa titig. Sa unang pagkakataon, walang nagtanong kung sino ka. At iyon ang pinakamasarap sa lahat. May inialok sa iyong upuan. Isang lumang bangko, nakapuwesto sa ilalim ng puno. May katabi kang isang batang babae. May hawak siyang saging at tinapay. At masaya siyang numunguya habang pinapanood ang mga ibon. Wala siyang tanong. Wala siyang halinlangan. Basta't nandoon lang siya, katabi mo, walang iniisip na masama. Ninitian ka niya. Bahagya lang, tapos muling umiti sa langit, at sa mumunting ngiting iyon parang may lumuha sa loob mo. Tahimik, hindi sa mata, kundi sa dibdib. May lumapit na matandang babae. May dalang tela at maliit na supot. Inabot niya ito sa iyo. Pampalit sa lumamang panyo niya. Mainit ang araw ngayon.
Tumango ka. Hindi mo masabing salamat pero ipinakita mo sa mata mo na naiintindihan mo at nagpapasalamat ka. Sa tela, may simpleng birda, isang bulaklak, kulay asul, walang pangalan. Walang kahulugan. Pero sa ngayon, parang ng unang bagay na tinanggap mong walang pagdududa. Lumipas ang mga oras, umupo ka sa tabi ng apoy. May nilutong sabaw, may amoy ng luya at tinapay. Isa-isang nagtipon ng mga tao. Tahimik silang kumakain. Walang ingay, walang alitan. Parang isang ritual ng buhay na hindi kailangang ipaliwanag. At doon mo napansin ang iyong mga kamay. Hindi sila nanginginig. Hindi sila mahigpit ang hawak, hindi sila nagtatago. Nakapatong lang sa lamesa. Relax, tahimik. At sa tagal ng panahong inilaan mo sa pakikipaglaban, ngayon lang muli sila naging ganito. Sa mga daliri mong dati laging may hawak na kutsilyo, ngayon ay hawak ang isang tasa ng mainit na sabaw. At habang dahan-dahan mong nilalasahan ang bawat higop, naisip mong baka hindi mo kailangang burahin ang nakaraan. Basta't handa kang hindi na ulitin ito. Hindi mo kailangang sirain ang lahat ng naging ikaw. Hindi mo kailangang maging bago. Minsan, sapat na ang maging tahimik at manatili. Pagkatapos kumain, may lumapit sa'yo. Isang lalaking kasing edad mo, hindi armado, hindi palaban. Isang magsasaka, inaabot niya ang kanyang kamay. May taniman kami sa likod. Kung gusto mong tumulong, pwede ka roon. Hindi ka sumagot agad. Tiningnan mo ang kanyang palad. Makalyo, matibay ng sayo, pero magkaibang kwento. At doon mo napagtanto, hindi lang sandata ang pwedeng hawakan ng kamay. Pwede rin itong gamitin sa pagtatanim. Sa pag-aalaga, sa paggawa ng bago, tumango ka, inabot mo ang kanyang kamay. Mahigpit. Totoo. Habang papunta kayo sa bukirin, may liwanag sa likod mo. Ang araw unti-unti nang lumulubog. Ang paligid na balot ng gintong huwe ng dapit hapon. Tahimik pa rin, pero hindi ka na nag-iisa. At habang inaabot mo ang unang pananim, habang humahawak ka sa lupa, naisip mo, ang kamay na marunong humawak ng kutsilyo, kaya matutong humawak ng buto. At baka sa wakas, iyon ang tunay na simula. Itutuloy natin sa Kabanata 24. Ang lupa ay malamig sa umaga. Mabigat, mamasa-masa, pero may buhay sa ilalim nito. Hindi ito tulad ng lamig ng bakal o ng dilim ng isang lihim. Iba ang katahimikan ng lupa, hindi ito nanakot. Ito'y naghihintay. At habang pinapanday mo ang maliliit na tudling sa gilid ng taniman, gamit ang parehong mga kamay na minsan ay panandaliang naging kasangkapan ng kadiliman, naisip mong marahil ang bawat putil na iyong inihulog ay isang paalala. Hindi lahat ng bagay ay kailangang mabilisan. Hindi lahat ay kailangang matapos agad. May mga bagay na sadyang mabagal, pero totoo. Sa tabi mo, ang magsasakang nagimbita sa'yo. Tahimik lang siya. Hindi nagtatanong. Hindi nagtuturo. Gumagalaw lang. At kung minsan, sulyap lang ang kanyang paanyaya na gumalaw ka rin. Ito ang uri ng pagkakaibigan na hindi binubuo ng kwento, kundi ng presensya. At sa bawat araw na lumilipas, mas marami kang natututunan sa katahimikan ng kanyang kilos kaysa sa lahat ng tagubiling na tanggap mo noon sa ilalim ng anino. Nagkaroon ka na ng ritmo, kising sa pagsikat ng araw, salo-salo sa umaga, paghahanda ng lupa, pagdidilig, tahimik na pagtanggap ng araw, ulan, hangin. Hindi ka pa rin pala salita, at hindi ka rin kailanman naging sentro ng grupo. Ngunit may mga ngiti nang dumadahan sa iyo. May mga batang kumakaway. May mga bisig na umaabot para sa pagbati. Walang nagtatatanong kung sino ka noon. At tila wala nang gustong malaman pa. Dahil sa lugar na ito, hindi mo kailangang burahin ang nakaraan. Hindi mo rin kailangang ikwento ito. Sapat nang nandoon ka. Isang hapon, habang nagbubungkal ka ng bagong lupa, may nakita kang lumang bagay. Kalawangin, mabigat, isang patalim. Mukhang matagal nang nakabahon. Hinawakan mo ito. Familiar sa iyong palad ang bigat nito, ang balanse, ang anyo. Pero sa halip na takutin ka, ang bagay na ito'y tila paalala lang. Hindi lahat ng bagay na itinapon ay kailangang pulutin. Hindi lahat ng bagay na minsang ginamit ay dapat panatilihin. Pinitiwan mo ito, ibinaon muli sa lupa, hindi bilang pagtago,
kundi bilang paglibing. Isang tahimik na ritual ng pamamahalam. Kinagabihan, naupo ka sa tabi ng ilaw ng gasera, kasama ang ilan sa mga bagong mukha. May sabaw, may tinapay, may halakak sa malayo. Hindi ka nagkwento, wala ring nagtano. Pero sa mata nilang dumudungaw sa iyo, alam mong tinatanggap ka. At sa sarili mong paningin, hindi ka na estranghero sa katahimikan. Ikaw na ito, hindi bilang anino, hindi bilang tagalagas ng buhay, kundi bilang tagatanim. Pumikit ka sandali. Naramdaman mo ang hapti ng kalyo. Ang init ng araw na natira pa sa balat. Ang lamig ng gabi unti-unting yumayakap. At sa loob ng katahimikang iyon, isang bagay ang malinaw. Sa wakas, ang mga kamay mong minsan yumapos sa dilim ay marunong na rin kumapit sa liwanag. At sa ilalim ng bituin, habang unti-unting natutuyo ang pawis sa iyong noo, naisip mo, baka hindi mo kailangang hanapin ang kapayapaan. Minsan, sapat ng hayaang ito'y tumubo, dahan-dahan, tahimik, tulad ng mga binhi sa lupa. Itutuloy natin sa Kabanata 25. Walang guwardiyang nakatago sa dilim, walang mata sa bubong, walang haninong sumasabay sa iyong hakbang. Ito ang unang gabing tinahak mo ang daan patungong bahay na walang kaba sa dibdib. Walang planong pagliko sa likod bahay. Walang hawak na sandata sa gilid ng baywang. Parang nakalimutan ng mundo na dapat kang bantayan. O baka ikaw na mismo ang bumitaw sa pangangailangang bantayan ang sarili. Ang bahay mo ngayon, gawa sa puting kahoy at buhangin. Maliit, mainit-init. May tunog na hangin sa bubong at amoy ng tuyong dayami sa sahig. Wala itong lihim na pintuan. Wala ring bitag. Wala kang inilagay na tanikala sa ilalim ng papag. At sa unang pagkakataon, wala kang ginawang plano kung sakaling may dumating sa kalagitnaan ng gabi. Hindi dahil naging pabaya ka, kundi dahil natutunan mong hindi lahat ng katahimikan ay bitag. Minsan ito ay biyaya. Humiga ka. Walang kutson. Isang banig lang at manipis na kumot na regalo ng isang matandang kapitbahay. May burda ng bituin sa sulok. Payak, tahimik, sapat. Sa kisame may siwang. Mula ron, makikita ang ilang bituin. Maliit ang tanawin pero sapat para ipaalala sa iyo kahit kaano kaliit ang iyong mundo ngayon. Naroroon pa rin ang malawak na langit at tanggap ka nito. Habang nakahiga ka, napansin mong hindi ka pa inaantok. Hindi dahil may iniisip kang takas. Hindi dahil may kinatatakutan kang parating. Kundi dahil marunong ka ng huminto. At sa paghintong iyon, natuto kang makinig. Sa huni ng kuliglig, sa pag-uga ng mga dahon, sa sariling hininga mo, na dati ay binibilang mo lang kung ito'y malalim o mababaw, pero ngayon ay pinakikinggan mo na bilang patunay na narito ka pa. Naalala mo ang dati mong sarili. Laging nakatalikod sa pader, laging gising ng kalahating gabi, laging may nakasukbit na kutsilyo kahit natutulog. Ang katawan mong palaging handa sa panganib ay unti-unting natutong ipikit ang mata, hindi para takasan ang mundo, kundi para maramdaman ito. Sa sulok ng silid, may nakasabit na lumang bag. Ginawa mong sisidlan ng mga bagay na ayaw mo nang bitbitin. Isang piraso ng lumang tela mula sa dating balabal, isang pilak na barya na hindi mo kailanman ginastos, at isang punit na papel na blanco pa rin hanggang ngayon. Hindi mo sila tinapon, pero hindi mo na rin sila binubuksan. Para sa iyo, sapat nang alam mong nandoon sila, kasama ng lahat ng hindi kailangang ikwento. Tumilat ka muli, tumingin sa kisame. Walang kahoy na gumagalaw, walang ingay sa labas. Walang haninong sumusulyap sa siwang ng bintana. Wala. At sa wala na iyon, natagpuan mo ang isang bagay na noon ay hindi mo alam na hahanapin. Katahimikan na hindi binili, hindi inagaw, at hindi ipinilit. Kundi katahimikang kusa lang dumating nang ikaw ay handa ng tumanggap. At habang unti-unting lumalalim ang gabi, habang dahan-dahan kang lumulubog sa banig, habang ang katawan mo'y bumibitaw sa bigat ng mga taon, isang simpleng bulong ang tila lumitaw sa hangin. Wala ka nang dapat bantayan. At sa sandaling iyon, hindi ka na lang basta natulog. Nakapagpahinga ka na rin. Itutuloy natin sa Kabanata 26.
Pagdilat ng mga mata mo, ang unang naramdaman mo ay liwanag. Hindi mula sa lampara, hindi mula sa apoy, kundi mula sa araw, diretsong sumisilip sa siwang ng bubaw. Hindi ka nagmadaling bumangon. Hindi ka nagpanik. Wala kang naramdamang kailangang habulin. At higit sa lahat, wala kang iniisip na nakalimutan. Ang unang araw ng isang tahimik na buhay ay hindi dumating bilang selebrasyon. Dumating lang ito, gaya ng araw-araw na di mo dati napapansin. Tumayo ka, huminga ng malalim at iniunat ang katawan mong sanay sa pag-iwas, pero ngayon ay handang humarap. Walang listahan, walang tagubilin, wala kang kailangang ayusin, tapusin o simulan. At doon mo muling naisip, baka hindi talaga ang dami ng ginagawa ang sukatan ng buhay, kundi ang kakayahang mabuhay kahit walang ginagawa. Lumabas ka sa pintuan. Amoy ng nilulutong bigas. May ingay ng batang humahabol sa aso. May isang lalaking nagwawalis ng bakuran. At isang matandang babae ang nakaupo sa harap ng bahay, tumatawa mag-isa habang pinagmamasdan ng kalangitan. Walang tumingin sa iyo na may pagdududa. Walang bumati na may tanong. At sa unang beses, ikaw ang unang ngumiti. Hindi dahil gusto mong ipakita na okay ka, kundi dahil tunay mong naramdaman, okay ka. Sa gilid ng bahay, may maliliit na paso. May tanim na talbos. May sili. May halaman na hindi mo pa alam ang pangalan. Inabot mo ang isang tabo. Tinilik mo sila, isa-isa. Wala namang nagsabi na gawin mo iyon. Wala ring nagutos. Pero habang ginagawa mo, parang ang katahimikan ng lupa ay muling nagpaalala. Salamat sa pag-aalaga. At sa loob mo, may sagot na hindi mo binigkas. Pero dama mo sa bawat galaw ng kamay mo. Walang hanuman. Sa gitna ng araw, tinawag ka ng isang batang lalaki. May hawak siyang kahoy. Gusto mo bang tumulong sa paggawa ng upuan? Tanong niya. Hindi ka agad sumagot. Tinimbang mo ang sagot hindi para magdesisyon kung gusto mo, kundi kung kailan ka huling tinanong ng ganito at walang hinihinging kapalit. Tumango ka. Sumama ka. At habang pinapanday ninyo ang kahoy, habang tinatanggal ang lumang pako, habang tinatabas ang gilid, nararamdaman mong isa-isa kang binubuo muli. Hindi bilang bayani, hindi bilang hanino, kundi bilang isa sa maraming taong basta't nabubuhay. Kinahapunan, naupo ka sa harap ng bahay mo. Walang kasama, walang iniisip, pero hindi ka mag-isa. May mga yapak sa malayo, may amoy ng niyog na inihaw, may liwanag mula sa araw na papalubog. At sa pag-upo mong iyon, naisip mo ang ganitong katahimikan pala, hindi mo kailangang planuhin. Hinayaan mo lang. Tulad ng paglapit ng hangin, tulad pagdapo ng isang ibon sa bubungan, tulad ng paghinga mo, na ngayon hindi na dahil kailangan, kundi dahil gusto mong mabuhay. Bago pumasok sa bahay, tumampot ka ng isang maliit na bato. Walang dahilan, walang paliwanag. Ipinatong mo ito sa gilid ng bintana. Isang alaala, hindi ng nakaraan, kundi ng araw na ito, isang araw na walang dala, pero puno ng damdamin. At habang isinara mo ang pinto, wala kang isinara sa sarili mo. Pagkus, binuksan mo ang pahina ng isang gabing muli mong sasalubungin ng walang takot, walang harmas, at walang bitbit, maliban sa sarili mo. Itutuloy natin sa Kabanata 27, hating gabi na. Tahimik ang buong nayon. Walang ilaw maliban sa malamlam na sinag ng buwan na pilit sumisilip sa manipis na ulap. Ang mga kuliglig, tila may sarili silang hawitin. Dahan-dahan, paulit-ulit. Parang hiningang hindi mo alam na matagal mo nang hinihintay. Sa loob ng bahay mo, gising ka pa. Hindi dahil sa kaba, hindi dahil may inaabangan. Gising ka lang dahil gusto mong maramdaman ang katahimikan ng gabi. Nakaupo ka sa sahig, nakasandal sa pader. Walang lampara, walang hapoy. Pikit ang mata pero hindi ka natutulog. Pinakikinggan mo ang bawat tunog sa paligid, hindi upang magbantay, kundi upang maging bahagi nito. Ang bawat langit-ngit ng kahoy, ang bawat paghihip ng hangin, parang paalala na hindi mo kailangang gumawa ng ingay para maramdaman mong buhay ka. Naalala mo ang mga gabing dati mong binabantayan. Ang bawat tunog ay posibleng panganib. Ang bawat anino ay posibleng banta. Sanay ka sa dilim, pero hindi ka kailanman naging kaibigan nito.
Ngayon, ibang dilim ang bumabalot sa'yo. Tahimik, malamig, pero hindi mapanganib. Pagkus parang yakap ng matandang kaibigan na matagal mo nang tinanggihan. Pero ngayon kusang bumalik, walang hinihinging paliwanag. May marahang kaluskos sa labas. Hindi nagmamadali, hindi rin nagtatago. Tumayo ka, pinuksan ang pinto, at doon mo siya nakita. Isang matandang aso, payat, puti ang balahibo. Tila pagod pero may kabaitang tagos sa mata. Tiningnan ka niya, hindi tumahol, hindi lumapit, ngumiti ka, bahagyang tumango. Tapos marahan mong isinara ang pinto. Hindi dahil ayaw mo siyang papasukin, kundi dahil pareho kayong may kanya-kanyang katahimikan na hindi kailangang pagpilitan. Bumalik ka sa pagkakaupo. Hawak ang manipis na kumot. Sa tabi mo ang tasa ng mainit na tubig na hindi mo na ininom. Hindi mo kailangan ang init sa katawan mo ngayon. Ang kailangan mo ay ang pag-upo, ang walang paggalaw, ang pagtanggap. Pumikit ka muli. At sa gitna ng paghinga mo, isang alaala ang dahan-dahang sumulpot. Isang gabi, marahil taon na ang nakalipas. Nasa bubungan ka noon, nagbabantay. May hawak kang patalim. Nakaabang sa isang lalaki na kailangang mawala. Hindi mo maalala ang mukha ng lalaki. Hindi mo maalala ang dahilan kung bakit siya ang napili. Pero ang tandang-tanda mo, sa gabing iyon, habang naghihintay ka, may dumapong bubuyog sa palad mo. At sa halip na itaboy mo ito, hinayaan mo lang. Dahil sa loob ng lahat ng panahong iyon, yun lang ang gabing may nilalang na lumapit sa iyo nang hindi ka kinatatakutan. Pinuksan mo ang mata mo. Wala nang bubuyog ngayon. Wala ka na ring hinahabol. Wala ka na ring tinatarget. Ngunit ang pakiramdam na iyon, na kaya kang lapitan ng katahimikan, ay narito na muli. Hindi ito dahil tahimik ang paligid, kundi dahil tahimik ka na rin sa loob. Tumayo ka, inayos ang banig, humiga. At sa pagtalikod mo sa pinto, hindi mo ito ginawa upang tumakas. Ginawa mo ito dahil alam mong sa gabing ito walang darating na panganib, walang hahabol, walang bubulong ng bagong pangalan. Ikaw lang. At ang hating gabing hangin na dumarampi sa pisngi mo na parang sinasabi, tama na, pahinga ka na. Itutuloy natin sa Kabanata 28. Maaga ka pa ring nagising, pero hindi na dahil sa ingay, hindi rin dahil sa takot. Gising ka dahil sanay pa rin ang katawan mo. May alaala pa ito ng mga panahong bawat umaga ay simula ng isang panganib, hindi ng pahinga. Ngunit ngayon, ibang klase na ang pagmulat ng mata mo. May liwanag sa siwang ng dingding, may amoy ng umuusok na kahoy mula sa kabilang bahay, at may malalambot na yabag sa labas. Mga taong abala na sa kanilang sariling umaga. Tahimik pa rin ang lahat, ngunit hindi na ito ang tahimik na puno ng tensyon. Ito na ang katahimikang marunong kang tanggapin. Naghilamos ka gamit ang malamig na tubig mula sa batya. Ramdam mo ang bigat ng mga braso mo, pero ito'y bigat ng paggamit, hindi ng galit. Mula sa sulok ng bahay mo, kinuha mo ang lumang telang may berdang bituin. Ginamit mo itong pamunas. Simple lang. Pero may bigat ang bawat gamit nito. Hindi dahil sa material, kundi dahil sa alahala ng mga nagbigay. At habang sinusuot mo ang lumang kamiseta, naisip mong kahit walang salamin, kilala mo na ang sarili mo. At higit sa lahat, hindi mo na ito tinatanggihan. Lumabas ka ng bahay, may hamog pa sa damo, may ilang ibong habala sa paghahanap ng uwad, may batang nagdadala ng kahon ng gulay, may matandang nagwawalis ng putik sa harap ng kanyang hagdan. Walang nagtanong kung saan ka pupunta. Walang kumaway. Pero lahat sila'y dumaan sa harap mo ng walang takot sa mata. At iyon ang sapat na patunay, hindi ka na nila tinitingnan bilang panganib. Hindi ka na nila iniiwasan. Sa katahimikan, naroon ang pagtanggap. Naglakad ka, hindi para maghanap, hindi rin para magtago. Naglakad ka lang dahil may pakiramdam kang kailangan mong gumalaw. Ang katawan mong sanay sa lihim na daan, ngayon ay marunong nang tumapak sa bukas na kalsada. Wala kang planong puntahan. Wala kang bitbit. Hindi mo iniwan ang kahit anong liham mo mensahe. Kahit ang pintuan mo, iniwan mong bahagyang bukas. Hindi dahil may balak kang bumalik agad.
kundi dahil alam mong kung sakali tinatanggap ka ng lugar na ito kahit kailan. Sa paglalakad mo sa gilid ng gubat, nakarinig ka ng tunog ng tubig. Isang maliit na batis. Dati mo na itong nadahanan pero hindi mo ininda noon. Ngayon, parang ito na ang pinapayapang tunog na narinig mo buong linggo. Lumapit ka, umupo sa tabi ng bato, tinanggal mo ang sapatos mo, ibinabad ang paa sa malamig na hagos. At habang nakatitig ka sa alon ng tubig, bigla mong nahalala ang sarili mong pag-isip noong dati, na para kang ilog na hindi alam kung saan tutuloy, na laging paliko, palihim, palayo. Pero ngayon, baka ikaw ay isa ng batis, hindi malawak, hindi malalim, pero malinaw. Tama lang hagos, at may direksyon, kahit hindi ito kailangang sigawan. Sa likod mo, may lumang puno, baluktot ang katawan. Mukhang ilang beses nang tinamaan ng kidlat, pero buhay pa rin. May ilang dahong berde sa pinakatuktok, at sa mga ugat nitong nakausli sa lupa, may mga damong kumapit, umaasa sa kahit anong natitirang tubig o lilim. At dun mo naisip, ganyan ka rin pala. Ilang beses kang tinamaan, ilang beses kang nabali. Pero sa bawat pagkaputol, may panibagong damo ang kumapit, may bagong layunin ang sumulpot. Hindi mo ito pinlano. Hindi mo ito inutos. Pero nangyari siya dahil pinili mong manatiling nakatayo. Tumayo ka, pinagpag ang paa. Isinuot muli ang sapatos. At sa muling pagtahak sa daan, dala mo na hindi ang plano, kundi ang katahimikan na unti-unti nang naging parte mo. Wala kang kausap. Wala kang sinusundan. Wala ka ring tinatakasan. Pero sa bawat hakbang, parang may tinatahak kang direksyon na hindi kailangang may dulo. At yun ang pinakapayapa sa lahat, ang matutong lumakad kahit walang patutunguhan. Dahil minsan, ang mismong paglalakad ang siyang layunin. At habang papalubog ang araw, habang ang hanino mo'y humahaba sa harap ng landas, may bulong ang hangin. Hindi mo kailangang dumating para matawag na buo. Itutuloy natin sa Kabanata 29. Sa pagbalik mo mula sa paglalakad, wala pa ring nagtanong kung saan ka nanggaling. Wala ring nagtanong kung bakit ka umalis. At sa kaibang parahan, iyon ang pinakamasarap na pagbati. Ang hindi kailangang ipaliwanag ang sarili. Ang bahay mo, nandiyan pa rin. Hindi ginalaw, walang sumilip, walang sumubok pumasok. Ang pintuan, bahagyang bukas pa rin. Parang hininga ng isang tahanang marunong maghintay. Pumasok ka, tahimik, walang bumati, pero walang malamig. Walang lungkot. Dahil sa gabi ng mga bagay na naiwan, ang tunay na presensya ay hindi laging tao. Minsan ay ang mismong katahimikan ng espasyo. May ilang alikabok sa lamesa. Isang dahon ang pumasok sa sahig, dala ng hangin. Sa sulok, may lumang tasa na naiwan mong may tubig pa. Natuyo na ito, pero ang marka sa gilid ay naroon pa rin. Parang paalala na minsan, kahit ang pinakahinay na bagay ay may naiwan ding bakas. Umupo ka. Walang ginagawa. Hindi mo sinindihan ang ilaw. Hinayaan mo ang buwan ang magbigay ng liwanag. Malamlam, mabagal. Parang ang kwento na hindi kailanman minadali. Sa sahig, tinampot mo ang tela ng lumang panyo. May kaunting dumi. May hamoy ng araw. May alaalang hindi pa rin natutuyo sa loob mo. Hindi mo ito nilabhan. Hindi mo rin itinago. Ibinuka mo lang ito sa ibabaw ng lamesa, parang watawat ng isang katahimikang unti-unti mong niyayakap. May mga tunog sa labas, tila may handaan, may mga tawanan, may musika mula sa isang lumang instrumento. At habang pinakikinggan mo ito, hindi ka nainggit, hindi ka na nailang. Dahil natutunan mong hindi lahat ng kasiyahan ay kailangang salihan. Minsan, sapat na ang malaman mong naroon ito, at hindi mo kailangang takasan ang sarili mo para marinig ito. Pumangon ka. Lumabas. Bitbit ang isang maliit na silya. Umupo sa labas ng bahay mo sa ilalim ng punong dati mong tinatapakan lang. Ngayon sinasandalan mo na ito. Sa harap mo madilim ang daan, pero ang langit ay malinaw, puno ng bituin. At doon mo naisip, marami kang iniwan. Mga lugar, mga pangalan, mga gawain, mga pangakong hindi mo na binalikan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ka na nilalamon ng pagkukulang. Dahil ang mga bagay na iniwan mo,
ay hindi na kailangang balikan para lang masabing ikaw ay buo. Sa kalagitnaan ng gabi, may batang lumapit sa iyo. Tahimik, may dalang maliit na supot. Inayang nagluto, sabi niya. Mainit pa. Tiningnan mo ang bata. Hindi mo siya kilala, pero hindi mo siya tinanggihan. Inabot mo ang pagkain. Mainit na. Tumango ka. Bahagyang ngumiti. At sa pag-upo ng bata sa tabi mo, walang tanungan, walang kuwento. Kumain kayong dalawa sa ilalim ng bituin. Dalawang nilalang na parehong marunong na magpatahimik ng gabi. Hindi sa pamagitan ng ingay, kundi sa pagtanggap. Nang matapos ang pagkain, tumayo ang bata. Ngumiti muli. Tulog ka na po, sabi niya. At habang papalayo siya, hindi mo siya tinanong kung sino siya. Hindi mo rin tinanong kung saan siya nakatira. Dahil ngayon, natutunan mo na rin na hindi lahat ng bagay ay kailangang malaman para mapanatili ang kahulugan nito. Pumasok ka sa bahay, humiga sa banig, hindi mo isinara ang pinto. At sa bawat hinga mong mabagal, dama mo ang bigat ng mga taon. Hindi ito pagod. Hindi rin ito sakit. Ito ang bigat ng mga alaala na unti-unti mong hinihimlay. Hindi para kalimutan, kundi para ipahinga. Sa likod ng pinto, marahang humihip ang hangin. Tumampi sa paa mo, parang bulong. At sa sandaling iyon, bago ka tuluyang pumikit, narinig mong muli ang boses sa loob ng isip mo. Ang mga naiwan ay hindi laging nawawala. Minsan, sila ay nananatili sa mga lugar na marunong maghintay. Itutuloy natin sa Kabanata 30, isang malamig na umaga. Iba ang lamig ngayon. Hindi ito galing sa hangin. Hindi ito dala ng panahon. Parang ito'y galing sa loob. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakakaba, pero may bigat. Parang paghinga bago ang isang bagay na hindi pa alam. Pagbangon mo, napansin mong parang mas mabagal ang mga kilos mo. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang pakiramdam na may narating ka na. At kahit wala kang eksaktong patunguhan, parang alam mong malapit ka na sa isang dulo. Nag-init ka ng tubig, walang kape, walang tsaha. Tubig lang, mainit. At habang hinihintay mong kumulo ito, umupo ka sa harap ng bintana. Tiningnan mo ang labas, ang parehong tanawin na araw-araw mong nakikita, pero ngayon ay tila mas malinaw, mas tahimik, mas malapit sa puso. May isang aso na tumatakbo sa tabi ng bahay. Iyon ang matandang puting aso. Ngayon ay may mga pilat na sa katawan, pero malakas pa rin ang hakbang. Sumulyap siya sa iyo at parang tumango. Ngumiti ka. Tila pareho kayong umabot sa ganitong uri ng umaga. Lumabas ka. Bitbit ang tasa ng mainit na tubig. Umupo sa lumang upuang yari sa kahoy. May mga bitak na ito. May lumang pako. Pero matibay pa rin. Dito ka na rin halos nakatapos ng maraming gabi. Dito ka rin tumanggap ng katahimikan. At ngayon, dito mo rin nais manatili. Kahit hindi mo pa alam kung hanggang kailan. Habang iniinom mo ang tubig, may dumaang matandang babae. Kilalang-kilala mo na siya, ang palaging nagdadala ng tinapay tuwing Lunes. Ngumiti siya. Mahaliwalas ang umaga, sabi niya. Tumango ka. Mahaliwalas nga. Wala nang sumunod na salita, walang tanong, walang paliwanag. Pareho kayong tumingin sa langit, habang dahan-dahang lumilipat ang mga ulap. Sa loob ng bahay, may ilang gamit kang hindi mo na nagagalaw. Isang lumang bag na may ilang damit. Isang kwaderno na may blankong pahina. Isang kahon na may mga bagay na hindi mo na maalala kung kailan mo nilagay. Pinuksan mo ito. Walang sorpresa. Walang lihim. Pero may damdamin. Isang pilas na papel, isang kupas na tela, at isang balahibo ng ibon na minsang pumatak sa harap ng pintuan mo. Hindi mo sila tinapon. Hindi mo rin sila tinago. Inilatag mo lang sa ibabaw ng lamesa. Parang mga alaalang hindi kailangang ikwento. Mga paalala na minsan, ang tahimik na buhay ay gawa rin sa tahimik na halahala. Muling umupo sa labas. Ang araw ay dahan-dahang umahakyat. Ang liwanag nito'y hindi nakakasilaw. Parang yakap. Parang isang taong matagal mong hindi nakita at ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa iyo. Walang galit, walang tanong, puro pagtanggap lang. Sa malayo, may batang tumatakbo. Yung parehong batang nagbigay sa'yo ng pagkain noon. Ngayon ay may kasamang haso. Tumigil siya sa harap mo.
Hinay sabi, may gulay po sa inyo, sabi niya. Tumango ka, ngumiti. Wala kang itinanggi, wala ka ring idinagdag. At bago siya umalis, tumakbo siyang muli, tila walang bigat sa katawan. Parang hangin. Ngunit sa bawat yabag niya, parang may naiwan sa hangin. Isang paalala ng paggalaw, kahit wala nang kailangang patunayan. Nang gabi ay dumating, hindi mo sinindihan ang lampara. Hinayaan mo ang buwan ang magsalita. At ang gabi sa katahimikang dala nito ay tila nagpapaalam din. Hindi malungkot ang gabi, hindi rin masaya. Ito'y parang isang mahabang buntong hininga ng katawan, ng puso, ng alaala. Pumikit ka, walang iniisip, walang inaasam. Sa likod ng iyong mga pilik mata, may mga mukhang lumitaw. Hindi malinaw, hindi rin kumpleto. Ngunit hindi mo na kailangan ng buong anyo. Sapat na ang pakiramdam. Pakiramdam na kahit isang beses sa buhay minahal ka rin, pinakinggan, tinanggap. At bago tuluyang makatulog, isang huling tanong ang lumitaw sa isipan mo. Ano na ang pangalan ko ngayon? Ngunit hindi mo ito sinagot. Dahil ngayong gabi, wala nang kailangang pangalan. Wala nang kailangang pagkakakilanlan. Ikaw ay ikaw na lang. Isang katawan, isang hininga, isang kaluluwang natutong tumahimik nang hindi nawawala. Itutuloy natin sa Kabanata 31, madaling araw. Wala pang gumigising sa nayon. Wala pang ingay ng sigang sinisindihan, niyabag ng batang naghahanda sa araw. Ang langit ay asul-abong sumasama sa ulap. Hindi pa ganap na liwanag, hindi na rin ganap na dilim. Sa loob ng bahay mo, nakaupo ka na sa gilid ng banig. Gising, tahimik. Ang hininga mo ay mabagal, parang may sariling kumpas. Isang musikang hindi kailangang marinig para maramdaman. Hindi mo alam kung bakit ka nagising. Wala kang bangungot, walang ingay, walang gumising sa'yo. Gising ka lang. At sa kakaibang paraan, parang ito ang tamang bagay na dapat mangyari. Tumingin ka sa paligid. Ang mga bagay sa loob ng bahay, naroon pa rin. Walang nabago, walang nawawala. Pero may isang pakiramdam na bago. Isang uri ng kalinawan. Isang uri ng pagpayag. Hindi mo ito masabi kung anong uri ng payag. Hindi ito pagbibitiw, hindi ito pagsuko. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam mo'y wala ka ng kailangang ipaglaban. Hindi dahil natalo ka, kundi dahil natutunan mong hindi lahat ng laban ay kailangang ituloy. Lalo na kung katahimikan ng gantimpala. Tumayo ka, hindi dahil may kailangang gawin, kundi dahil gusto mong maglakad palabas. Bit-bit ang isang maliit na kumot, lumabas ka at naupo sa harap ng bahay. Ang lupa ay basa ng hamog. Ang hangin ay malamig pero hindi nanunuot sa buto, kundi marahang dumadampi parang paalala ng presensya ng mundo. Doon ka naupo, tahimik lang habang pinapanood ang langit na unti-unting umiilaw. Walang musika, walang kwento. Pero sa puso mo, may nararamdaman kang dahan-dahang nabubuo. Isang alaala ang sumulpot. Hindi ito masakit, hindi rin masaya. Isang gabi, maraming taon nang nakalipas. May hawak kang patalim. May pangalan kang kabisado sa isip. May direksyong tinutungo ang mga paa mo. Lahat ay malinaw. Lahat ay tiyak. Pero sa mismong sandaling iyon, nakakita ka ng isang bata na tutulog sa sahig ng isang bahay na dadaanan mo lang sana. At sa katahimikan ng kanyang pagtulog, naalala mong minsan, ikaw rin ay naging ganon. Walang iniisip, walang tinatakasan. Tulog lang. Buo pa. Hindi mo itinuloy ang paglalakad ng gabing iyon. Umalis ka at pinura mo ang pangalan sa isip mo. Hindi na siya kailanman bumalik. Ngunit ang tanong, ikaw ba'y bumalik matapos noon? Ngayon, habang nakaupo sa harap ng bahay mo, doon mo lang naisip ang sagot. Oo, unti-unti, hindi biglaan, hindi madali, pero bumalik ka. Hindi sa parehong anyo, hindi sa parehong pangalan. Pero ikaw pa rin, isang bersyong marunong ng huminto. Sa kanan mo may narinig kang tunog ng mga yapak. Isang batang babae. May dalang basket. Magandang umaga, sabi niya. Ngumiti ka. Maganda na nga. Wala siyang inabot. Wala rin siyang kinuha. Dumahan lang. Pero ang presensya niya, parang paalala na ang mundo ay gumagalaw kahit wala ka ng kailangang habulin dito.
Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ka. Naglakad ka patungo sa dulo ng bakuran, doon sa likod ng bahay na bihira mong puntahan. May isang punong kahoy doon. Matanda na. May balat na magaspang at ilang bahagi tila tinamaan na ng kidlat. Ngunit may dahon pa rin. Berde. Buhay. Hinaplos mo ang puno. Hinayaan mong dumampi ang palad mo sa balat nito, parang kinakausap mo ang isang bagay na mas matagal pa sa iyo sa mundong ito. At sa sandaling iyon, parang naunawaan mo, lahat ng bagay ay may ugat. At kahit hindi ito laging nakikita, doon kumakapit ang kakayahang manatili. Sa pagbalik mo sa bahay, kumuha ka ng lumang tela. Ipinunas sa mesa, inayos ang banig, isinara ang bintana pero hindi pinihit ang kandado. Hindi mo isinara ang mundo. Isinara mo lang ang liwanag para mas madama mo ang gabi. Bago ka humiga, napatingin ka sa kisame. Wala namang bago doon. Pero may pakiramdam kang parang mas maluwag ang espasyo. Mas magaan ang hangin. Mas tahimik ang loob mo. Pumikit ka. Hindi para matulog, kundi para maramdaman kung ano na ang natitira. At sa bawat hininga mong mabagal, sa bawat tibok ng pusong hindi na naghahabol, isang tinig ang tila nanggagaling sa pinakaloob. Hindi mo kailangang manalo para masabing natapos mo na. Itutuloy natin sa Kabanata 32. Sa dami ng araw na dumahan sa buhay mo, karamihan ay may marka. Isang halaala ng pagtakbo, ng paghalis, ng paglingon. Ngunit ang araw na ito walang nangyari. Walang dumating, walang umalis, walang liham, walang balita, walang pagtawag, walang sigaw, wala ni isang pagkaluskos na may kahulugan. At sa kakaibang parahan, ito ang araw na tumama ng mas malalim sa puso mo. Dahil sa unang pagkakataon sa isang buong araw ng katahimikan, pakiramdam mo, buo ka pa rin. Nagising ka sa parehong oras, hindi dahil may tungkulin, hindi dahil may deadline. Nagising ka lang dahil ang katawan mo ay may sariling siklo na. Parang halaman, parang ilog, parang araw. Hindi ka nagmadali, hindi ka rin naghintay. Tumayo ka, nag-init ng tubig, uminom, tumitig sa kawalan. At sa harap ng kawalang iyon, wala kang hinahanap. Sa labas, maaga pa rin gumising ang ilan. Naririnig mo ang kaluskos ng walis tingting, ang pag-igik ng kalabaw, ang mga yapak ng batang tumatakbo papunta sa batis. Ngunit wala kang pakialam kung saan sila patungo. Hindi mo rin kailangang malaman. Sapat na ang malaman mong gumagalaw ang mundo kahit hindi ka kasali sa eksenang iyon. At ngayong araw, wala kang plano. Hindi ka nagtanim. Hindi ka naglaba, hindi ka nagpunta sa bayan, hindi ka rin nakipag-usap, wala kang ginawa. At iyon ang pinakamahalagang desisyon na ginawa mo ngayong araw. Umupo ka sa lilim ng puno. Pareho pa rin ang puwestong inuupuan mo sa mga nakarahang araw. Ngunit may bago kang napansin. Ang mga dahon sa tuktok ng puno, hindi pala sila tahimik. May tunog sila kapag humahampas ang hangin. Hindi ito ingay. Isa itong uri na awitin, parang saliw sa paghinga ng lupa. Hindi mo ito napansin dati. Siguro dahil abala kang mag-isip. O baka dahil may laman pa ang isip mo. Pero ngayon, dahil walang dapat halalahanin, narinig mo rin ang tinig ng mga bagay na hindi nagsasalita. Pinikit mo ang mata mo. Wala kang iniisip. Wala kang binubuo. Wala kang hinahalala. At sa loob ng katahimikang iyon, unti-unti mong naramdaman ang bigat ng sarili mong katawan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa presensya. Ang bawat puto mo, ang bawat litid, ang bawat ugat, lahat sila ay nariyan. At sa pag-upo mo roon, para kang halamang hindi kailangang mamulaklak para lang mapansin. Narito ka. Sapat na iyon. Tanghali na, mainit, pero hindi mo ininda. Ang balat mo ay sanay na. Ang katawan mo ay marunong nang tumanggap. Hindi na ito nagrereklamo dahil wala nang pinipilit. Kumain ka ng kaunting tinapay, uminom ng tubig, naglakad ng bahagya, tumigil sa tapat ng palayan, walang haninong sumunod sa iyo. Walang matang nakatingin sa likod mo. At sa sandaling iyon, naisip mong, marahil, mataagal ka ng ligtas, hindi mo lang agad natanggap. Hapon, umuwi ka. Walang tao sa labas. Tahimik ang paligid. Ang mga langgam sa gilid ng dingding ay abala sa paghahanap ng mumo. At sa pagbukas mo ng pinto, hindi ka sinalubong ng kahit ano.
Pero hindi ka na nabigo. Hindi mo na hinahanap ang sinuman. Hindi mo na iniisip kung may kulang. Dahil ngayon, naiintindihan mo, ang isang araw na walang nangyari ay isang araw na hindi ka nasaktan, hindi ka tumakbo, hindi ka naglihim, hindi ka nagduda. Isang araw na walang laban, walang misyon, walang pangalan. Isang araw lang, tulad ng mga araw ng isang karaniwang tao. At sa wakas, ikaw ay naging karaniwan. Hindi dahil bumaba ka, kundi dahil nakalaya ka. Sa paglubog ng araw, umupo ka muli sa labas. May kaunting usok mula sa kalapit na bahay. May hamoy ng pinilitong bawang. May batang tumatawa sa kalye. Tiningnan mo silang lahat. Hindi para alamin ang kwento nila, kundi para lang makita na naroroon sila. Buhay, hindi mo kilala, hindi mo kailangan. At muli, pinikit mo ang mata mo. Inabot ang tasa. Uminom ng tubig, walang ritual, walang panalangin, walang pangako. Isang araw lang na lumipas, walang iniwan, walang inalis, walang dinagdag. At bago mo itiklop ang banig, bago mo patayin ang lampara, isang bulong sa loob mo ang tila narinig mo. Hindi lahat ng kwento ay kailangang magbago sa dulo. Minsan, ang hindi pagbago ang tunay na tagumpay. Itutuloy natin sa Kabanata 33, huling kabanata. Tahimik pa rin ang paligid, mahagang umaga. Ang langit ay kulay abong may bahid ng kahel, parang liwanag na hayaw pang sumigaw. Ngayon ang araw na hindi mo pinlano. Wala itong marka sa kalendaryo, walang paalala, walang dahilan para maging espesyal. At gayon pa man, pakiramdam mo iba ito. Hindi dahil sa kung anong mangyayari, kundi dahil sa kung anong hindi mo na kailangang gawin. Bumangon ka, mabagal. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa paggalang sa sandali. Hinawi mo ang manipis na kurtina. Ang hangin ay malamig, ang mga dahon sa labas ay kumakampay sa ritmo ng umaga. Walang ingay, pero may presensya. Nag-init ka ng tubig, gaya ng lagi mong ginagawa. Habang hinihintay mong kumulo ito, umupo ka sa lumang upuan. Hinaplos mo ang kahoy. May bitak pa rin pero buo. Parang ikaw. Ngayon, may iniisip ka. Isang hakbang. Hindi ito dramatiko. Hindi ito mahalaga sa ibang tao. Ngunit para sa iyo, ito na ang pinaka hindi mo kailanman inakala na mararating mo. Ang pumili na huminto. Hindi para sumuko. Hindi rin para talikuran ang mundo. Kundi upang masabing sapat na. Sapat na ang mga pangalan na hindi ko kailanman sinabi. Sapat na ang mga daang tinahak ko sa dilim. Sapat na ang mga gabi ng pag-iisa at ang mga umagang puno ng tanong. Ngayon, wala ka nang kailangang patunayan. Isinuot mo ang lumang sapatos, yung may butas sa gilid, yung ilang beses nang naulanan at natuyuan sa araw. Hindi mo ito pinalitan, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil marunong ka nang mag-ingat sa mga bagay na minsang tinulungan kang makalayo. Bit-bit mo ang maliit na bag, hindi ito mabigat. Kahit ang laman nito'y halos wala, isang tela, isang tasa, at isang piraso ng papel. Hindi mo ito binasa muli. Alam mo na kung ano ang laman. At ngayon, hindi mo na kailangan itong bigkasin. Lumabas ka sa bahay. Hindi ka na lumingon. Hindi mo rin isinara ang pinto. Ang haligi ng bahay ay naroon pa rin. Ang upuang kahoy ay naiwan. Ang bawat aninong nasanay sa presensya mo ay nananatili sa paligid. Ngunit hindi mo ito iniwan. Hindi mo rin ito iniwasan. Hinayaan mong manatili ang lahat nang hindi ka na kailangang isama. Naglakad ka sa daang matagal mo nang kilala. Yung daang minsang tinakbuhan mo. Yung minsang naging simula ng takas at naging dulo ng pagkakakilanlan. Ngayon, wala kang tinatakasan. Wala ka ring inaabutan. Ngunit may isang bagay kang dala, kapayapaan. Hindi ito biglang dumating. Hindi ito naibigay sa isang gabi. Ito'y parang tubig na dahan-dahang pinuno ang sisidlan mo, hanggang sa wala nang natitirang espasyo para sa galit, sa takot, sa paghalinlangan. Sa gitna ng paglalakad, may nakasalubong kang matanda. Tahimik siya, may dalang tungkod. Nagkatinginan kayo. At sa mata niya, parang may pagkaintindi. Hindi ka niya tinanong. Hindi ka rin niya pinigilan. Tumango lang siya at tinuloy ang paglalakad niya sa kabaligtarang direksyon. Parang sa lubungan ng dalawang uri ng katahimikan. Parehong buo,
Parehong hindi kailangang magsalita. Sa huling bahagi ng landas nakita mo ang isang punong akasya. Malaki, maraming anino. Doon ka naupo. Wala kang kasama. Wala ring naghihintay sa'yo. Pero sa ilalim ng punong iyon, naroon ang lahat. Ang mga alaalang tinanggap. Ang mga pangalan na hindi kailanman binigkas. Ang mga taong hindi mo na kailangang habulin. At ang mga bagay na hindi mo kailangang makamit. At sa sandaling iyon, nakaramdam ka ng kakaibang laya. Hindi dahil sa pag-alis, kundi dahil sa pagpayag na manatili. Kahit saan ka man naroroon, pumikit ka. Walang dasal, walang panalangin, walang hiling. Isang mahabang hininga lang. Isang mahinang pagtango sa sarili mong paglalakbay. At sa pinakailalim ng katahimikan, isang tinig ang muling lumitaw. Hindi malakas, hindi madamdamin. Isang bulong lang na tilagaling sa pinakaloob ng pagkatao mo. Dumating ka na at hindi mo kailangang umalis muli. Wakas. Salamat sa paglalakad na tahimik, mahaba at totoo. Para sa iyo ang kwentong ito. Kung nakatulog ka man o kung nakinig ka hanggang dulo, maraming salamat. Pahinga ka na.